Mateo, ang henyo. Credit to the author. M2201-10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Tay, Tio Gian, nakabalik na ba kayo? Malugod na sinalubong ni Ayong ang pangkat ng mga mangangaso ng may pagmamalaking tingin. Ang kanyang ama, si Lester Chen, ang patriarka ng nayon ng Chen, ay isang makapangyarihang mangangaso na kilala sa lahat ng dako. Sa oras na ito, bumalik ang ilang makapangyarihang mangangaso. Lahat sila ay may dalang maraming hayop. Natural lamang na ito ay isang pagbabalik na puno ng mga gamit. Haha, Ayong, ang swerte mo naman ngayon. Nakahuli ako ng Snow Jade Roebuck, sabi ni Lester sabay tawa ng malakas. Sa oras na ito, nagtipon ang lahat ng mga taga-nayon, bawat isa sa kanila ay sumigaw ng may paghanga. Kahanga-hanga talaga ang patriarch. Halos umabot na sa tugatog ng mga mortal na halimaw ang lakas ng Snow Jade Roebuck na ito. Isang hakbang na lang din ang layo nito para maging isang divine beast, pero napatay mo pa rin ito. Dahil dito, ang ating Chen Village ay magkakaroon ng sapat na makakain at maisusuot sa loob ng kalahating taon. Ang pagsunod kay Patriarch Lester ay tunay na aming kapalaran. Lahat ay pinuri siya. Para kay Lester, ipinahayag nila ang paghanga mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Sa Heavenspan World, ang mga mortal na naninirahan sa labas ng mga county ay maaaring dumanas ng pag-atake ng mababanges na halimaw anumang oras. Karaniwan ding nangyayari ang pagkawasak ng isang buong nayon. Ngunit ang nayon ng Chen ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagsulong tungo sa kaunlaran sa ilalim ng pamumuno ni Patriarka Lester. Kahit papaano, hindi nila kinailangang mabuhay ng ilang araw kung saan nagtatago sila sa kung saan-saan. Ang makapangyarihang lakas ang naging pundasyon para mabuhay. Sumipsip si Alice sa harap ng mga tao. Nagliwanag ang kanyang mga mata nang sabihin niya ng may gulat, Tio Lester, napakagaling mo talaga, para talunin kahit ang isang Snow Jade Roebuck. Sa aking palagay, maaaring makalusot ka para makamit ang divine daw balang araw. Hindi ba't ganoon, Nico? Walang ekspresyon si Mateo at tumango rin. Tinapik ni Lester ang ulo ni Alice at tumawa habang sinasabi, hay nako, paano naging ganoon kadaling makamit ang banal na daw? Alam ko ang lakas ko. Ang maabot ang tugatog ng mortal na kaharian ay ang hangganan na. Gayunpaman, malaki ang inaasahan ko kay Ayong. Sa tabi, ngumiti rin si Jian at sinabing, oo. Ang lakas ni Ayong ay makakahabol sa iilan sa amin na mga matatanda sa loob ng ilang taon. Siya ang kinabukasan ng aming Chen Village. Nang marinig ang mga papuri ng mga matatanda, ang nahihiyang pamumula ni Ayong ay may bahid ng pagmamalaki, na nagbigay kay Mateo ng isang sulyap na tila nagpapakita ng kanyang lakas. Muling nawala ng malay si Mateo at hindi alam ang gagawin. Direktang inihagis ni Lester ang Snow Jade Roebuck sa kanyang anak at buong pusong sinabi, putulin mo pa ito ng kaunti at ibigay mo sa iyong lolo Hylan. Nico, ang Snow Jade Roebuck na ito ay isang mahusay na gamot na pampalakas. Malaki ang itutulong nito sa iyong mga pinsala. Nandilim ang mukha ni Ayong, agad na nakaramdam ng inis. Habang si Mateo ay mapakumbabang ngumiti at nagsabing, salamat, Tio Lester. Lahat ay labis na nag-aalala tungkol kay Mateo sa nayong ito. Kahit nawalan siya ng mga alaala, labis siyang nagpapasalamat sa lahat. Sige, Tio Hylan, natagpuan ko ito noong pumasok ako sa bundok ngayon. Habang sinasabi niya, maingat na kinuha ni Lester ang isang pakete mula sa kanyang bag. Maingat ang kanyang mga kilos, takot na mabasag ang bagay sa loob ng bundle. Pagkabukas ng bundle, isang pag-agos ng walang hanggang espiritual na enerhiya ang kumalat. Nagbago ang ekspresyon ni Hylan at nagulat siyang sumigaw, Spirit Medicine. Divine Rank Spirit Medicine, Jade Heart Grass. Kahit hindi pa ito ganap na matured, ang spiritual energy sa loob ay may 10% na posibilidad na makapasok ka sa deity realm. Si Hylan ay isang matandang lalaki na may mataas na prestihiyo at iginagalang ng lahat sa angkan. Ang kanyang katayuan ay mas mataas pa kay Lester. Dahil isa siyang alchemist sa mortal realm. Kaya naman, nang makita niya ang spirit medicine na ito, agad niya itong nakilala. Nang marinig ito ni Lester, tuwang-tuwa siya at sinabi ng may kagalakan, totoo nga.
Ang Snow Jade Roebuck na iyon ang nagbabantay sa bagay na ito at tumangging umalis kahit ano paman. Para nga iyon sa layuning makalusot at makamit ang Divine daw. Tumango si Hylan at sinabing, tama. Kung nilamon ng Snow Jade Roebuck na ito ang mature na Jade Heartgrass, halos sigurado ng paglusot sa Deity Realm. Nakakalungkot lang na. Ang matandang ito ay walang kakayahan at hindi kayang pinuhin ang Jade Heart Peel. Kung hindi, ang paglusot mo sa Deity Realm ay halos sigurado na. Sayang. Sayang. Nagdalamhati at bumantong hininga si Hylan, paulit-ulit na sinasabing nakakahiya iyon. Malinaw na ikinalulungkot niya iyon. Ang Jade Heart Peel ay isang banal na tableta. Para sa kanya, ito ay isang bagay na maaaring tingnan, ngunit hindi maaaring hawakan. Ang hindi pag-inom ng tableta at direktang pagkain ay pagsasayang lamang ng tangkay ng banal na gamot na ito. Pero walang pakialam si Lester at nakangiting sinabi, Tio Hylan, hindi mo kailangang maging ganito. Plano kong iligtas itong Jade Heartgrass para kay Ayong. Mas malaki ang talento niya kaysa sa akin. Tiyak na makakarating siya sa Deity Realm pagdating ng panahon. Pero umiling si Hylan at sinabing, walang silbi. Sa oras na mag-cultivate si Ayong sa tugatog ng mortal na kaharian, ang espiritual na enerhiya ng Jade Heartgrass ay mawawala ng mahigit kalahati. Sa oras na iyon, hindi rin ito magiging iba sa mga ordinaryong mortal grade na spirit medicine. Huwag ka ring mag-isip tungkol sa pagtatanim nito. Ang pangangalaga sa mga divine rank spirit medicine ay lubhang detalyado at malalim. Ang matandang ito ay walang gaanong katiyakan na mapapanatili ang espiritual na enerhiya nito. Bukod pa rito, si Lucian ay darating at maningil ng buwis bukas. Sa tingin mo ba ay hahayaan niya ang divine rank spirit medicine na ito? Dahil dito, naging pangit ang ekspresyon ni Lester. Sa tabi, naging napakapangit din ang ekspresyon ni Ayong. Ang isang makapangyarihang gusali ng Deity Realm ay may malaking kahalagahan sa isang nayon. Hanggat may lumilitaw na isang Deity Realm powerhouse sa isang nayon, ang kanilang survival rate ay lubos na tataas at hindi na nila kailangang matakot sa pagsalakay ng mababanges na halimaw. At ang nayong ito ay magiging isang makapangyarihang nayon sa isang iglap na mangibabaw sa buhay at kamatayan ng ibang mga nayon. Si Lucian na tinutukoy ni Hylan ay isang makapangyarihang nilalang sa Deity Realm. Sa makatuwid, ang nayon ng Lord ay siya ring pinakamalakas na nayon sa radius na 10,000 milya, kaya't kinailangang yumuko ang ibang mga nayon bilang pagsuko. Ito. 10% lang ba ang tsansa? Sayang naman. Malungkot na sabi ni Lester. Natahimik ang iba, habang si Ayong ay may mukhang pagsisisi sa sarili, palihim na kinasusuklaman na ang kanyang lakas ay hindi sapat. Sa oras na ito, isang bagong boses ang biglang narinig, bakit hindi? Subukan ko. Gulat na napatingin ang lahat kay Mateo, siya nga pala ang nagsalita. Nagkataong masama ang loob ni Ayong. Nang marinig niya ang sinabi ni Mateo, bigla siyang napahagulgol. Anong kinalaman mo rito? Ano ang gusto mong subukan, isang walang kwentang tao na wala man lang essence energy? Isa itong mala divine rank spirit medicine. Hindi ito para paglaruan mo. Sigaw ni Ayong kay Mateo. Pinunasan ni Mateo ang laway sa kanyang mukha at blanko pa rin ang mukha. Kahit siya mismo ay hindi rin alam kung bakit niya sasabihin ang ganoong bagay. Nang marinig ito ni Alice, agad siyang nagalit at inilagay ang mga kamay sa kanyang balakang at sinabing, bakit ka ba nagmamatigas? Mabuti rin naman ang intensyon ni Nico. Bukod pa riyan, sinabi ni Lolo noon, si Nico ay dapat na isang mahalagang tao noon. Paano mo nalaman na hindi niya ito magagawa? Tila medyo nahihiya si Lester nang sabihin niya, Nico, hindi naman sa walang tiwala sa iyo si Tio Lester, pero wala ka man lang essence energy. Nag-isip si Mateo at sinabing, may katuturan naman. Ngunit sa tabi ni Hylan, abala sa pag-iisip at biglang bumukas ang kanyang bibig at nagtanong, Nico, may tiwala ka ba sa tagumpay? Ang iba naman ay tumingin kay Hylan ng may labis na pagkagulat, hindi nila maintindihan ang ibig niyang sabihin. Anong mga pamamaraan ang kayang gawin ng isang Pyle na wala man lang asensyang enerhiya? Nagulat si Mateo at umiling, hindi ko rin alam. Nagtatakang tanong ni Hylan, kung gayon, bakit mo sinabi iyan ngayon lang? Napangiti ng mapait si Mateo at sinabing, hindi ko rin alam, hindi ko naman naisip yan kanina at bigla ko na lang nasabi ng malakas. Nag-isip si Hylan.
Sa wakas, nabaling ang tingin niya at iniabot ang Jade Heartgrass kay Mateo at sinabing, pumunta ka sa aking peel refining room. Ano man ang kailangan mo, kunin mo na. Hindi pa nagsasalita si Lester nang direktang buhati ni Ayong ang Snow Jade Roebuck at tumalon, gulat at galit na sinabi, Lolo Hylan. Isa itong Maladivine Rank Spirit Medicine. 2,202. Tio Hylan, hindi ba't? Masyadong padalos-dalos ito. Hindi rin napigilan ni Lester na magsalita. Para naman sa mga tao sa nayon, bawat isa sa kanila ay nagpakita rin ng pag-aalangan. Ang kanilang mga titig nang tumingin kay Mateo ay puno ng paghihinala. Tutal, anong karapatan ng isang batang walang essence energy na subukan ng isang divine rank spirit medicine? Kailangang malaman ng isa, para makakuha ng mga gamot na nasa antas ng banal na espirito sa bundok Jinning, maaaring makarating ang isa kong swertehin ngunit hindi sa pamamagitan ng paghahanap nito. Hindi ba't kalokohan lang ang hayaang pakialaman ito ng isang taong nawala ng alaala at walang essence energy? Casual na paglalaro at mawawala pa ang 10% na pagkakataon. Maging si Mateo mismo ay nag-aalangan ding nagsabi, Lolo Hylan, natatakot ako na. Hindi ito angkop, tama ba? Pero ikinumpas ni Hylan ang kanyang kamay at sinabing, sige, subukan mo. Kung talagang wala na, ako na itong matandang ito ang babalikat. Lester, wala kang laban, di ba? Basura. Siyempre may mga tutol ako. Pero napakataas ng katayuan ni Tio Hylan sa nayon, hindi lang siya ang nakatatanda sa kanya, nakapagligtas pa siya ng maraming tao sa nayon. Kung wala siya, matagal na sana'y hindi napanatili ng nayon ng Chen ang sarili nito. Para sa kanya, si Lester, na magkaroon ng lahat ngayon, malaki rin ang naitulong ni Tio Hylan sa mga pagsisikap niya. Ibinuka ni Lester ang kanyang bibig at sinabi ng may mapait na ngiti, dahil nagdesisyon na si Tio Lester, natural lang na wala akong tutol. Sinabi ni Hylan na isa itong silid sa pagpino ng mga gamot, ngunit ang totoo, isa lamang itong bahay na ateap. Kay laking impluensya ng mga Maladivine Rank Spirit Medicine sa puso ng mga tao sa buong nayon. Kung 10% na pag-asa ang iyatang kay Lester ang mananalo sa pastahan, iyon ang magiging kinabukasan ng nayon. Pero sa ngayon, kung hahayaan mo ang isang lalaking wala man lang essence energy na paglaruan ito, paano sila hindi mag-aalala? Pagpasok niya sa refining room, isang pamilyar na pakiramdam ang bumungad sa kanya. Tila biglang bumuti ang buong diwa ni Mateo. Matagal nang pinagmamasdan ni Hylan si Mateo. Nang makita ang eksenang ito, siya mismo ay nakaramdam ng inspirasyon. Siya ang may pinakamataas na seniority sa nayong ito at siya ang may pinakamaraming alam. Para kay Mateo na masaktan ng ganoon at hindi pa rin mamatay, hindi siya isang mortal realm martial artist tulad nila. Kahit nakakabawi na si Mateo, ang gamot niya ay hindi naman gaanong epektibo. Higit pa riyan ay ang kakayahan ni Mateo na gumaling. Ngayon lang, natural na napabulala si Mateo, na parang likas lang sa kanya. Kaya nahulaan niya na marahil si Mateo ay isang makapangyarihang Diyos ng alchemy noon. Dahil likas na sinabi ni Mateo na kaya niya itong gawin, maaaring may paraan talaga siya. Alam ni Hylan na ang mga pamamaraan ng mga powerhouse ng alchemy god ay hindi kayang isipin. Hindi ito lubos na kayang isipin ng isang mortal realm alchemist na tulad niya. Nakatayo ang lahat sa labas ng pinto. Mag-isang pumasok si Mateo sa refining room, naglakad-lakad, at huminto, marahang hinaplos ang ilang spirit medicines pati na rin ang ilang kagamitan. Nang hawakan ng mga bagay na ito, nakaramdam si Mateo ng isang pamilyar na pakiramdam. Ang ganoong uri ng pamilyaridad ay parang likas na ugali ng kanyang katawan. Pakiramdam ni Mateo ay unti-unting nagliliyab ang kanyang dugo. Pamilyar na pakiramdam. Bulong ni Mateo. Sinundan ng tingin ng lahat ang mga galaw ni Mateo, hindi alam kung ano ang gusto niyang gawin. Naglakad-lakad lang siya at walang balak kumilos. Malamig na sumengot si Ayong at malungkot na sinabi, palakad-lakad lang siya ng ganyan. Madilim na ang langit. Hindi ko rin alam kung ano ang gusto niyang gawin. Ano na naman ang magagawa niya ng ganito? Oo nga. Bakit pakiramdam ko hindi talaga maaasahan ang batang ito, parang nagkukunwaring misteryoso. Tio Hylan, huwag kang magpaloko sa batang ito. Isa iyan sa mga Maladivine Rank Spirit Medicine. Maraming mga taga-nayon ang labis na nalungkot at nagreklamo laban kay Hylan.
Kumunot ang noo ni Hylan, at mahinang sinabi, tumahimik kayo dahil sa matandang ito. Sino mang maglakas loob na magsalita, lumayo kayo sa akin. Nang makita ng lahat si Hylan na lumipad mula sa hawakan, bawat isa sa kanila ay tahimik na parang mga sikada sa taglamig. Gusto sanang magsalita ni Lester noong una, pero nang mag-init ang ulo ni Hylan, natahimik na lang siya ng matino. Umabot ng mahigit 1 oras ang pagtigil ni Mateo sa pagtakbo. Biglang tumigil ang kanyang mga yabag at kumuha siya ng isang piraso ng mababang uri ng Divine Essence Stone mula sa isang napakagandang kahon. Nagbago ang mga mukha ng lahat. Alam na alam talaga ng batang ito kung ano ang dapat gawin. Sa isang lugar tulad ng Chen Village, ang isang piraso ng mababang uri ng Divine Essence Stone ay lubhang mahalaga. 3 piraso lang din ang lahat ng nakatagong gamit ni Hylan. Ito pa rin ang itinago niya sa loob ng maraming taon at ginastos ng walang ideya kung gaano karaming materyales bago ito ipagpalit. Hindi magalang ang batang ito. Dinampot ni Mateo ang Divine Essence Stone at itinulak ang mga bagay na nasa mesa, na nagpakita ng isang malaking bakanting lugar. Pagkatapos, ang kanyang panulat ay gumalaw na parang lumilipad, gamit ang Divine Essence Stone at nagsimulang gumuhit sa mesa. Lahat ay may gulat sa mga mukha, tanging ang mga mata ni Hylan ang lalong lumiwanag. Inilalarawan ni Mateo ang isang hanay ng mga tao. Hindi niya talaga maintindihan ang array formation na ito. Napakalalim. Hindi talaga ito ang pamantayan na kayang taglayin ng isang one-star alchemy god. Sigaw ni Hylan sa kanyang puso. Sa loob lamang ng ilang paghinga, casual na gumuhit si Mateo ng isang disenyo. Pagkatapos, mabilis siyang naglakad papunta sa medicine rack doon at casual na kumuha ng ilang spirit medicines. Inihagis niya ang mga ito sa array formation kasama ang Jade Heart Grass. Nakapikit pala ang mga mata ng lalaking ito. Siya. Masyado rin siyang casual, di ba? Mayroon bang ganitong paraan ng pagpino ng gamot? Pag-aaksaya lang ito ng mga gamot na may kinalaman sa espiritu, di ba? Alam mo, wala naman talagang reaksyon. Galit na galit ang mga nayon dahil natuklasan nilang nakapikit pala si Mateo sa buong proseso. Kahit hindi nila maintindihan ang pagkakaayos ng hanay, masyadong casual ang ugali ni Mateo. At ang array formation na iginuhit ni Mateo ay wala talagang anumang aktibidad. Ano bang naiintindihan ninyo? Ginawa na ni Nico ang lahat ng kanyang kakayahan bilang likas na ugali. Hindi na niya kailangang tumingin, at hindi na niya kailangang sukatin. Tumahimik kayo para sa akin at manood kayong mabuti. Biglang sigaw ni Hylan ng malamig. Hindi na nangahas ang lahat na magsalita pa. Isang hininga. 2 buntong hininga. 3 hininga. Bulong. Biglang nagliwanag ang hanay ng mga sundalo, isang makapal na daluyong ng espiritual na enerhiya ang bumuhos sa silid ng pagpipino ng walang kabuluhan. Ang array formation na ito ay nagkaroon din ng epekto ng pagtitipon ng espiritu. Maging si Mateo mismo ay natulala rin sa mahimalang eksenang ito. Tiningnan niya ang mga kamay niya, may bahid ng hindi makapaniwalang tingin. Siya ba ang may gawa nito? Pagkatapos ng ilang paghinga, nawala ang liwanag. 4 na tabletang panggamot ang tahimik na nakalapag sa mesa. Nanlaki ang mga mata ng lahat, nakaawang ang kanilang mga bibig, at puno ng gulat ang kanilang mga mukha. Lalo na si Ayong, dati ay madalas siyang magbigay ng mga mapanghamak na salita. Sa oras na ito, talagang pinino ni Mateo ang mga tabletang panggamot. Gamit ang isang pamamaraan na ngayon lang niya narinig. Gumamit ng Divine Essence Stone at casual na gumuhit ng kaunti, at kaya na bang pinuhin ang mga medicinal pills. Ang ganitong uri ng pamamaraan, kahit sa panaginip ay hindi niya naisip noon. Nagningning ang mga mata ni Hylan, at ang tingin sa kanya ay parang gustong lumunin ng buo si Mateo. Nanginig siya habang naglalakad sa harap ng mesa. Maingat niyang hawak ang isang medicinal pill, at isang sinabi, tama. Tama. Ito ang Jade Heart Pill. Kapareho ng nasa mga talaan. Ang Spirit Gathering Array Formation na iyon ay pilit na itinaas ang mala Divine Rank Spirit Medicine sa isang Divine Rank Spirit Medicine at pinino ang Jade Heart Pill. Hindi, sandali, ito. Hindi ito isang ordinaryong Jade Heart Pill. Pwede ba itong maging isang Divine Grade Jade Heart Pill? Ano? Divine Grade Jade Heart Pill. Ito. Paano ito naging posible? Diyos ko, Divine Grade Jade Heart Pill? Hindi ako nagkamali ng narinig, di ba?
Maaari kayang si Nico ay talagang isang maalamat na Diyos ng alchemy. Walang sino man sa buong nayon ang nakakita sa harap ng isang alchemy god, lalo na't hindi pa nakakapagsalita tungkol sa isang divine rank divine peel. Kahit si Hylan ay napansin din ng isang bagay na kakaiba at nag-isip-isip. Walang ekspresyon si Mateo habang sinasabi, divine grade jade heart peel. Ano yan? Hindi napigilan ni Hylan ang mabulunan ng marinig iyon at muntik nang mahulog ang gamot sa lupa. Halos sama-sama ring bumagsak sa lupa ang mga nayon. Hindi nga alam ng lalaking ito kung ano ang isang divine grade divine peel, pero pininaw niya ang 4 na divine grade divine peels ng sabay-sabay. 2,203. Ang isang divine grade jade heart peel ay isa lamang maladyos na medicinal peel. Hanggat mayroon lamang itong isang tableta, ang iyong Tio Lester ay makakarating ng 100% sa deity realm na pinapangarap mo. Ang 4 na divine grade jade heart peels ay katumbas ng 4 na divine rank powerhouses. Galit na galit ang itsura ni Hylan, at umabot na nga sa puntong panatiko na siya. Ngayon ay lubos na siyang nakakasiguro na ang Chen Village ay nakapulot ng kayamanan. Bago pa may nangyari kay Nico, isa na siyang 2-star alchemy god. Hindi, 3-star iyon. Isa talagang 3-star alchemy god. Kung tungkol naman sa mas malakas na 4-star alchemy god, lampas na iyon sa saklaw ng pag-unawa ni Hylan. Wala man lang siyang lakas ng loob na isipin iyon. Kahit papag-isipan niya ng mabuti, hindi niya rin maiisip kung anong klaseng makapangyarihang alchemy Supreme Lord iyon. Napakamot si Mateo sa ulo at sinabing, mukhang hindi ako bagay sa walang kwentang basura. Tumawa ng malakas si Hylan at sinabing, basura. Hindi ka kailanman itinuring na basura ng matandang ito. Mula nang iligtas kita, alam kong hindi ka talaga nararapat sa isang mababaw na lawa. Sa tabi, tumingin si Alice kay Mateo, kumukurap at sinabing may itsura ng pag-idolo, hehe, nasabi ko na dati, si Nico ay talagang hindi isang ordinaryong tao. Ang mga nayon ay nasa gitna pa rin ng pagkabigla, gulat na gulat sila sa 4 na banal na ranggong powerhouse, ni Hylan. Diyos ko, 4 na divine rank powerhouses. Hindi ako nagkamali ng narinig, di ba? Kung gayon, hindi ba't ang ating nayon ng Chen ang magiging pinakamalakas na nayon sa radius na 10,000 milya? Hindi talaga mahusgahan ang Nico na ito batay sa kanyang hitsura. Hindi ko inaasahan na isa pala siyang Diyos ng alchemy na nagtatago. Sa oras na ito, paano pa kaya naaalala ng mga taga-nayon ang pangungutya noon? Ang ilang salitang 4 na banal na ranggong powerhouse, ay tila may mahiwagang kapangyarihan, dahilan para agad na magbago ang tono ng lahat. Ang isang powerhouse ng Divine Realm ay ang realm na hinahangad ng bawat mangangaso sa nayon. Pero hanggang ngayon, isang Divine Rank powerhouse ang hindi pa lumitaw sa nayon noon. Para sa mga mortal, napakahirap gawin ang hakbang na ito. Hindi rin ito maaaring matanto sa buong buhay nila. Pero casual na gumuhit si Mateo gamit ang kanyang mga kamay at nakapagmahika ng 4 na divine rank powerhouses, napakalakas nito. Napahiya ng husto si Ayong sa isang tabi. Nang makita ang nahuhumaling na anyo ni Alice, ang tangke ng suka sa kanyang puso ay agad na muling natamba. Humph! Ang kahanga-hanga naman nito. Kaya ko ring mag-cultivate hanggang sa deity realm sa pamamagitan ng pag-cultivate ng aking sarili. Naisip niya iyon sa sarili, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon pa rin sa Jade Heart Pills nang hindi lumalaban. Kung tungkol naman kina Lester at Jian Chen, hindi pa rin nawawala ang kanilang mga mata sa Jade Heart Pills. Nanginig pa ang kanilang mga katawan hanggang sa ito ay manginig. Iyan ang kaharian ng mga Diyos. Si Hylan ay may karanasan sa pagtanda sa huli at siya ang unang nakabawi mula sa pagkabigla. Umubo siya ng walang ekspresyon ng 2 beses at tinawag ang kaluluwa ng lahat pabalik, at dahan-daang sinabi, Lester, Jian, kayong dalawa ay kukuha ng tig-iisang divine grade jade heart pill at agad na papasok sa isang pribadong lugar. Kailangan ninyong makalusot sa deity realm bago bukas. Opo, Tio Hylan. Tuwang-tuwa ang 2 tao at maingat na tinanggap ang gamot mula sa mga kamay ni Hylan, at mabilis na umalis. Maingat na itinago ni Hylan ang 2 natitirang Jade Heart Pills at sinabi kina Ayong at Alice, Ayong, Alice, ang 2 medicinal pills na ito ay nakalaan para sa iyo. Mula ngayon, kailangan mong mag-cultivate ng masigasig at maabot ang tugatog ng mortal realm sa lalong madaling panahon.
Sa wakas ay bumantong hininga si Ayong at sinabing nakakuyom ang mga kamao, opo, Lolo Highland. Nang sabihin niya ito, hindi niya napigil ang palihim na silipin si Mateo at natuklasan na ang kalaban ay abala sa pag-iisip, at hindi niya napigil ang palihim na mapabuntong hininga sa ginhawa. Mabuti na lang at hindi nakipagtawaran ang lalaking ito. Kung hindi, kung mangungutya siya ng kaunti, wala nang patutunguhan ang mukha niya. Lalo na't nasa harap ito ni Alice. Lolo, hindi naman ito kalayuan. Pinino ni Nico ang mga gamot. Bakit wala pang natira para sa kanya? Malungkot na sabi ni Alice. Ngumiti ng mapait si Highland at sinabing, hindi naman sa sinasamantala ni Lolo si Nico, pero kahit na inumin niya ang gamot na ito, wala rin itong silbi kahit kaunti. Naguluhan si Alice at nagtanong, isa itong banal na tableta. Paano nangyari iyon? Sabi ni Highland, nagtamo si Nico ng matinding pinsala. Hindi na maiimbak ang espiritual na enerhiya sa kanyang katawan. Kahit kainin niya ang gamot na ito, mawawalan din ito ng saysay sa huli. Gusto pa sanang magsalita ni Alice, pero narinig niya ang ngiti ni Mateo at sinabing, Alice, kayo ni Lolo Highland ang nagligtas sa akin. Dapat din na ganito ang pag-inom ninyo ng medicinal pill. Marahil ay mas marami pa akong mapapabuting medicinal pill sa hinaharap. Nang sandaling lumabas ang mga salitang ito, nagningning ang dalawang mata ni Highland. Kabutihan. Bakit hindi ko naisip ito? Matapos makapasok sina Lester at Gian sa deity realm, mas magiging madali na ang pagkuha ng mga gamot para sa divine rank spirit. Noong panahong iyon. Habang iniisip ko hanggang dito, halos mawala na ng kontrol si Highland sa kirot sa puso niya. Siguro may pag-asa rin siyang makaabot sa deity realm. Tio Highland, ang gulo ng mga bagay-bagay. Isinama ni Lucian ang mga tao ng nayon ng Lord. At pumunta rito para maningil ng buwis ng maaga. Kasalukuyang lubog ang lahat sa kani-kanilang pantasya nang may biglang dumating para magulat, na siyang sumire sa lahat ng kanilang pantasya ng sabay-sabay. Walang nag-akala na dumating pala si Lucian ng ganito kabilis. Siguradong nasa loob na ng isang pribadong silid sina Lester at Gian ngayon at hindi maaaring maabala. Kung matutuklasan ni Lucian ang Jade Heart Pills, malamang na mahaharap sa isang kapahamak na sakuna ang Chen Village. Sa lugar na ito ng county, walang hustisyang mapag-uusapan. Kung sino ang mas malaki ang kamao, kung sino ang batas. Si Lucian ang tanging makapangyarihang nasa deity realm sa loob ng 10,000 milyang radius, ang kanyang mga salita ang siyang utos ng imperyo. Bukod pa rito, imposibleng panoorin lamang ni Lucian ang paglago ng Chen Village. Sumimangot si Highland at sinabing, sumunod kayo sa akin. Hindi pwedeng ibunyag ang tungkol sa Jade Heart Pills. Bawat isa sa inyo ay alisin ang inyong mga ekspresyon at magpanggap na walang nangyari. Kapag nabunyag ang kahit kaunting pahiwatig, mamamatay ang lahat, naiintindihan mo. Naging matamlay ang mga mukha ng lahat, at sunod-sunod na tumango. Hinabol ni Highland ang mga taga-nayon, naghanap ng tagong lugar, at itinago ang 2 Jade Heart Pills bago sumunod. Pinangunahan ni Highland ang lahat palabas ng nayon. Nakita nila ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng brocade sa tapat nila na may walang kapantay na husay sa pakikipaglaban. Isang malaking pangkat ng mga sundalo ang kasama niya, ang mga sundalo ay malalakas at ang mga kabayo ay matitibay. Sa kahangahangang pagtatapos pa lang, ang mga powerhouse ng Mortal Realm ay mahigit 10 tao na. Hindi umimik si Highland at direktang lumuhad kay Lucian na nakasakay sa kabayo. Si Highland ang nayon ng Chen, ang nangunguna sa mga taga-nayon upang magbigay ng pagbati sa banal na nilalang, Panginoong Lord. Habang nakaluhod siya, ang iba ay sunod-sunod na lumuhad at sumigaw, pagbati sa banal na si Lord Lord. Sa paningin ng mga mortal na kaharian na ito, ang kaharian ng mga Diyos ay isang di magapi na pag-iral, na may paggalang na tinatawag na banal na nilalang. At sa paningin ni Lucian, ang mga taga-nayon na ito ay pawang mga langgam. Nang makita siya, napilitan silang lumuhad. Kung hindi, kamatayan iyon. Biglang kumunat ang noo ni Lucian, at sinabi niya ng may malamig na pagsinghot, nako, sino ka? Bakit hindi ka lumuhad nang makita ang Diyos na ito? Lumingon si Highland at natuklasan na si Mateo ay kasalukuyang nakatayo roon ng walang ekspresyon, nakakunot ang noo, malalim ang iniisip, at hindi mapigil ang matakot.
Paano naging tanga ang batang ito sa kritikal na sandali? Nang makita ni Mateo na nakaluhod ang lahat, agad na nagkunot ang kanyang mga kilay. Hindi niya alam kung bakit, ayaw niyang lumuhod sa harap ng taong ito. Sa kakaisip na gusto niyang lumuhod, bawat butas ng katawan ni Mateo ay tila nagpipigil. Ito ang pagmamalaking nagmula sa kanyang mga buto, kahit mawala pa ang kanyang mga alaala, hindi rin siya maaaring mabura. Isang simpleng grotto profound, kakapasok lang sa Divine Dao, anong mga kwalifikasyon ang mayroon siya para mapaluhod ang mataas na second sage? Ang mataas na pangalawang sage, ang figurang nakatayo sa pinakatuktok ng mundong ito na sakop ng langit. Kaya ba niya, Lucian, natanggapin ang pagluhod mula sa pangalawang sage? Nakatuon sa malalim na pag-iisip si Mateo habang nakatingin kay Lucian. Bigla siyang nagsalita ng may seryosong mukha, Pakiramdam ko ay magugulat ka. 2,204. Nang marinig ang mga salitang iyon, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ng lahat. Kumulo ang ulo ni Hylan at muntik nang sumabog. Bakit hindi alam ng batang ito ang tamang kilo sa ganitong oras? Hanggat nagtitiis siya hanggang sa makalusot silang lahat kay Lester, kasama ang dalawang makapangyarihang deity realms dito, kailangan pa ba nilang matakot kay Lucian? Nico, lumuhod ka agad. Hindi maaaring hamakin ang prestihiyo ng banal na nilalang. Mahinang sigaw ni Hylan. Pero umiling si Mateo ng seryoso at sinabing, Lolo Hylan, pinag-isipan ko ng mabuti. Hindi niya talaga kaya. Hahaha. Tumawa ng malakas si Lucian at itinuro si Mateo at sinabing, isang basura na wala man lang essence energy ang nagsasabi na hindi kayang paluhudin ng Diyos na ito. Kung pipilitin kitang magbigay galang ngayon. Napaisip si Mateo at muling sinabi ng may seryosong tingin, hindi ako magbibigay ng paggalang kahit mamatay ako. Bahagyang tumanggaw si Lucian at sinabi sa nasasakupan sa tabi niya, puntahan mo siya, paluhudin mo siya. Kung hindi siya luluhod, paluin mo siya hanggang sa lumuhod siya. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ni Hylan at gusto na sana niyang bumangon, ngunit narinig niya si Lucian na nagsabi sa seryosong boses, walang sino man ang pinapayagang gumalaw. Sino mang gumalaw, mamamatay. Tahimik ang lahat na parang mga sikada sa taglamig, paano pa sila makakagalaw? Hindi nila maintindihan kung bakit ganoon katigas ang ulo ni Mateo. Kahit man lang magbigay galang, hindi mamamatay ang isang tao. Masayang-masaya ang nasasakupan habang nagmamalaki sa harap ni Mateo. Sa pagkakataong ito, biglang tumayo si Alice. Humarang sa harap ni Mateo at sinabing may matigas na tingin, hindi mo siya maaaring hawakan. Pa! Walang reaksyon ang lahat at si Alice ay napatalon na sa gulat ng nasasakupan sa isang sampal lamang. Sinasabi ng banal na Diyos na sino mang gumalaw ay mamamatay, bingi ka ba? Gaya ng sinabi niya, hinugot ng nasasakupan ang espada sa kanyang baywang at walang pag-aalinlangang sumugod patungo kay Alice. Alice! Nagbago ng husto ang mukha ni Hylan, ngunit huli na ang lahat para gugustuhin pa itong pigilan. Malaki rin ang ipinagbago ng ekspresyon ni Mateo at sumugod patungo kay Alice ng walang pag-iisip, ginamit ang kanyang katawan para protektahan ito sa ilalim niya. Clank! Ang saber na ito ay tumama sa katawan ni Mateo nang walang anumang pag-aalinlangan at naglabas ng tunog ng pagbangga ng metal. Paulit-ulit na nagbago ang mga mukha ng mga taga-nayon. Una siyang sumigaw sa gulat, akala nilang lahat ay patay na si Mateo. Pero hindi namatay si Mateo. Ang sable, nabasag. Oo, ganap at lubos na nawasak. Hooray! Ang kamay ko. Sumigaw ng masakit ang nasasakupan. Ang espada na tanging ang hawakan na lamang ang natitira ay nahulog sa lupa, ang hibla sa pagitan ng kanyang hinlalaki at hintuturo ay nabigla hanggang sa bumulwak ng malakas ang sariwang dugo. Lahat ay may mga gulat na mukha. Maayos naman ang taong hinak, samantalang ang taong hinak ay malubhang nasugatan. Anong nangyari? Maaari kayang ang katawan ni Nico ay kasing taybe at kasing lakas ng bakal. Kakaiba talaga ang lalaking ito. Casual na pagpino ng mga divine grade na divine pills, at pagiging hindi tinatabla ng mga espada at sibat mula ulo hanggang paa. Lumalabas na kahit na matapos mawala ang mga alaala ng isang tao, ang taong iyon ay maaari pa ring maging napakalakas.
Kumislap lang ang mga mata ni Ayong na parang si Mateo ang maginhawang nagsisibak ng panggatong sa kanyang isipan. Maaari kayang ang lalaking ito ay isang body refinement martial artist noon. Ngayon, medyo naniwala siya sa mga sinabi ni Lolo Highland. Malamang na hindi talaga simple ang pinagmula ni Mateo. Naningkit ang dalawang mata ni Lucian at sinabi niya sa seryosong boses, hindi nakakapagtaka na napakayabang mo. Lumalabas na isa kang body refinement martial artist. Gayunpaman, sa harap ng kapangyarihan ng Deity Realm, ang lahat ay parang mga ulap na lumilipad. Para lamang makita siyang tumalon pataas. Isang puwersang kayang magpabagsak ng mga bundok at magpabaligtad ng mga alon ng dagat ang pumailan lang sa kalangitan. Namutla ang lahat ng mga taga-nayon, nagulat sa kapangyarihang ito. Ito ang kapangyarihan ng Deity Realm. Dinurog ng ganitong uri ng kapangyarihan ang lahat. Mamatay. Biglang dumating si Lucian sa harap ni Mateo at nagplanong patayin si Mateo gamit ang isang palad. Dahil sa kapangyarihang ito, ang kutis ni Mateo ay namutla rin ng husto. Gusto niyang iwasan ang palad na ito, ngunit kapag nakaiwas siya, walang duda na mamamatay si Alice. Walang magawa, tanging ang palad na ito ang kaya niyang tiisin ng buong lakas. Putok. Kumabog, kumabog, kumabog. Umatras si Lucian ng ilang dosenang sunod-sunod na hakbang bago halos hindi niya nagawang patatagin ang kanyang pangangatawan. Tumingin siya kay Mateo nang may pagtataka. Sa paglapag ng palad na ito, ligtas si Mateo, habang ang sarili niyang palad ay hindi na kayang itaas pa. Paano naging ganito katigas ang katawan ng lalaking ito? Blanko ang mga mukha ng mga taga-nayon, at gulat na nakatingin kay Mateo. Hindi ba't ang isang Deity Realm ay isang di magapi na pag-iral? Bakit kahit buhok niya ay hindi niya kayang saktan ng harapin ang isang mahinang Nico? Nalungkot ang mukha ni Lucian at namula siya sa galit dahil sa kahihiyan at sinabing, "Brat, ituring mo ang iyong sarili na walang awa. Gayunpaman, gusto kong makita kung gaano karaming tao ang kaya mong protektahan. Patayin mo ako. Huwag kang magtiis." Napakalakas ng grupo ni Lucian, malayo sa kayang kalabanan ng Chen Village. Lalo na't mayroon pang Lucian, ang makapangyarihang Deity Realm na ito. Isang bahid ng kalupitan ang sumilay sa mga mata ni Lucian, at sinabi niya kay Highland sa malamig na boses, matandang nilalang, ang manggahas na sumuway sa utos ng Diyos na ito, na naghahanap ng kamatayan. Tigilan. Gayunpaman, sa sandaling ito, dalawang makapangyarihang aura ang biglang sumikat sa kalangitan, at agad na dumating sa harap ng lahat. Patriarka Jian. Nang makita ng mga taga-nayon ang dalawang taong ito, bawat isa sa kanila ay nagising sa hindi maipaliwanag na paraan. Habang si Highland ay may bakas ng pagkamangha sa kanyang mukha habang sinasabi niya ito ng may pagkabigla, "Kayo. Paano kayo nakalusot ng ganito kabilis?" Napangiti ng mapait si Lester at sinabing, "Hindi ko rin alam kung ano ang nangyayari. Pagkatapos kong lunokan ang medicinal pill, nakumpleto ko ang aking kaharian, at pagkatapos ay nakarating ako sa Grotto Profound Realm nang walang kahit kaunting balakid, hindi ko na kinailangan ng kahit kaunting pagsisikap." Nagmukha ring nagtataka si Jian habang sinasabi niya, "Ako rin. Isa pa, simula pa lang ito. Ang aking kaharian ay mabilis na pumapailan lang, umaabot sa huling yugto ng Grotto Profound Realm bago tuluyang maging matatag." Tumanggaw si Lester at sinabing, "Ako rin. Ang mas nakakatakot pa ay kahit na nakarating ako sa huling yugto ng Grotto Profound Realm, ang aking kaharian ay walang kapantay na matibay, nang walang kahit kaunting senyales ng kawalang tatag." Ang kasalukuyang kaharian nina Lester at Jian ay hindi ang unang yugto ng Grotto Profound Realm, kundi ito ang huling yugto ng Grotto Profound Realm. Nang makita ni Lucian ang dalawang taong ito, agad na namula ang kanyang mukha, baka sa kanyang mukha ang gulat. Galit na galit siya kay Mateo ngayon lang at hindi niya napansin na matagal na palang wala ang dalawang taong ito. Sino ang mag-aakala na sa isang kisap mata, sina Lester at Jian, ang dalawang taong ito, ay direktang nakarating sa huling yugto ng Grotto Profound Realm. Samantala, nasa initial stage pa lang siya ng Grotto Profound Realm. Kayang-kaya ni Lester na tapakan siya hanggang mamatay gamit ang isang paa. Pero sa oras na ito, wala nang sino man ang gustong pumukaw ng pansin sa kanya.
Muling nagbelang ng gulat ang lahat kay Mateo. Anong klaseng mga gamot ang pinagbuti ng lalaking ito? Maging si Hylan ay nasa gulo rin sa pagkakataong ito. Hindi pa niya naririnig noon na ang isang divine-grade divine pill ay maaaring direktang magdulot sa isang mortal na makaabot sa late-stage grotto profound realm. Ang ganitong uri ng bagay ay talagang kamangha-mangha. Ang mga divine-grade medicinal pills ay nasa hangganan na ng kanyang pagkakaintindi. Kung tungkol naman sa kahit anong lilang espiritu ng kawalan, na may katayuan niya, hindi niya sila nagawang kontekan. Siyempre, kung makikipag-ugnayan siya sa kanila, mas magugulat lang siya. Paano niya nalaman na ang Jade Heart Pills na casual na pinino ni Mateo ay umabot na sa tugatog ng malawak na spirit divine grade? Kahit na nasa estado pa rin ng amnesia si Mateo sa kasalukuyan, halos mamaha sa bawat selula ng kanyang katawan ang kanyang pill refining skills. Ang pagpino ng isang simpleng rank 1 divine pill ay parang paggamit lang ng kanyen para pumatay ng mga lamok, sinasayang lang ang kanyang talento sa isang maliit na trabaho. Sige. Pag-usapan natin ang mga bagay tungkol kay Nico pagkatapos. Kailangan muna nating ayusin ang bagay na ito, inayos ni Hylan ang kanyang tuyong lalamunan at sinabi. Bahagyang tumango si Lester at tumingin kay Lucian, ang mukha ay puno ng intensyong pumatay. Kumabog. Lumuhad si Lucian ng walang ibang sinabi at umiyak, dalawang Panginoon, ang mababang tao na ito ay may mga mata ngunit hindi nakilala ang bundok tay. Ako. Nagmamakaawa ako sa inyo na huwag ninyo akong patayin. Mula ngayon, susunod ang nayon ng Lord. Sa halimbawa ng nayon ng Chen. Tama, ang mababang tao na ito ay nakakolekta ng ilang magagandang bagay nitong mga nakaraang taon. Handa ko silang ayalay. Naging seryoso ang tingin ni Lester at nagtanong, mayroon bang mga gamot para sa divine rank spirit? Paulit-ulit na tumango si Lucian at sinabing, meron. Mayroon. Nagpalitan ng tingin sina Lester at Gian at ngumiti. 2,205. Sa ilalim ng matamang tingin ng mga taga-nayon, lumabas sina Ayong at Alice mula sa isang saradong lugar. Ibang-iba na ang mga aura sa kanilang mga katawan. Kaharian ng Diyos. Matapos kainin ng dalawang taong ito ang Jade Heart Pills na pinino ni Mateo, nakarating sila sa deity realm nang walang kahit kaunting sorpresa. Bukod pa rito, ang dalawang taong ito ay parehong nakarating sa middle stage grotto profound realm. Ang kapangyarihan ng bisa ng gamot ay ikinagulat ng lahat. Sa ganitong uri ng mahimalang gamot, paano pa kailangang mag-cultivate? Bago ito, malayo pa ang lalakbayin ni Ayong at Alice para sa Grand Completion Mortal Realm. Pero sa isang kisap mata, sila na ang pinakamakapangyarihan sa deity realm. Ang dating napakalayong lupain, ang nayon ng Chen ay biglang nagkaroon ng 4 sa isang araw. Pakiramdam ng mga taga-nayon ay nananaginip sila. Sok-sok! Ang Nico talaga ang kayamanan ng ating nayon. Tio Hylan, malaking kayamanan talaga ang natipon mo para sa ating Chen Village. Nico, ang alis ng pamilya ko ay nasa edad na para mag-asawa. Bakit hindi mo nalang isipin? Isang grupo ng mga taga-nayon ang nagsiksikan kay Mateo, hinihila at hinihila siya, na lalong nagpailang kay Mateo. Sige, sige. Hindi si Nico ang taong nararapat sa mababaw na lawa, hindi siya kayang pigilan ng nayon natin. Itinaboy ni Hylan ang lahat at galit na sabi. Hindi siya nawalan ng malay sa lahat ng nasa harap niya. Dahil kayang pinuhin ang mga mahiwagang gamot na ito, hindi talaga ordinaryong tao si Mateo. Paano kaya makakasama ng isang maliit at maliit na nayon ng Chen ang dakilang Buddha na ito? Palihim na sinulyapan ni Hylan ang kanyang apo. Nang makita ang tingin sa mga mata ng kanyang apo, hindi niya napigil ang mapabuntong hininga sa kanyang puso. Noong una, inakala ng lahat na magkapareha sina Alice at Ayong. Ngunit ang pagdating ni Mateo ay lubos na nagparamdam sa dalagang damdamin ni Alice. Iyon lang, ang mga nalalagas na bulaklak ay nananabik sa pag-ibig, habang ang walang pusong batis ay malamang na magpapatuloy sa pag-uusap. Kahit na makalusot si Alice sa deity realm ngayon, malamang ay hindi niya talaga mapapantayan si Mateo. Kahit hindi niya alam kung anong klaseng grado ang naabot ng Jade Heart Pills, walang duda, lumampas na ito sa kanyang imahinasyon.
Kaya pang pinuhi ni Mateo ang mga pildores na panggamot na kahanga-hanga sa ilalim ng amnesia at tuluyang mawala ang kanyang banal na asensya. Makikita kung gaano siya kalakas noon. Ayong, Alice, bakit hindi ka pumunta rito at magpasalamat kay Nico? Seryosong sabi ni Hylan. Komplikado ang ekspresyon ni Ayong. Sa wakas, lumapit pa rin siya kay Mateo at yumuko, sabay sabing, maraming salamat, Nico. Habang gulat na sinabi ni Alice, Nico, ang gamot na ito ay masyadong mahiwaga. Pagkatapos ko itong lunukan, parang automatiko akong makakapag-cultivate, makakarating sa deity realm sa isang kisap mata. Napakamot si Mateo sa kanyang ulo at sinabing walang ekspresyon, kahanga-hanga ba? Hindi ko rin alam. Paulit-ulit na tumango si Alice at sinabing, kahanga-hanga. Kahanga-hanga. Hindi mo ba nakita ang ekspresyon ni Lucian? Gusto pa nga niyang umiyak kanina. Napangiti si Mateo nang nahihiyang. Kapag naiisip mo, tila kahanga-hanga talaga siya. Pagkatapos ng ilang araw, ibinalik ni Gian si Lucian. Lahat ay mausisa, hindi alam kung anong mga bagay ang ibinalik ni Gian. Sa harap ng lahat, tumawa si Gian at sinabing, sabi ko nga, ang dami talagang itinagong magagandang bagay nitong mga nakaraang taon. Ang kanilang Lord Village ay nagkaroon pa ng maliit na hardin ng gamot at nagtanim ng ilang divine rank spirit medicine sa loob. Sa pagkakataong ito, sinalakay ko silang lahat ng sabay-sabay. Nang makinig sina Hylan at ang iba pa hanggang dito, nagliwanag ang mga mata ng bawat isa sa kanila. Ang pinakahihintay nilang marinig ngayon ay ang mga gamot na nasa ilalim ng ranggo ng mga espiritu. Ano ang kahulugan ng mga gamot na may ranggong espiritu ng Diyos? Isang tangkay ng maladivine na ranggong Jade Heartgrass ang lumikha ng 4 na Grotto Profound Realm Powerhouses. Kung mayroong isang pangkat ng mga gamot mula sa banal na ranggo ng espiritu na nakalagay dito. Kung ano ang mangyayari mamaya ay hindi na kailangang masyadong pag-isipan. Tuwang-tuwa ang mga taga-nayon. Kung sapat na ang mga gamot na pang-espiritu, makakarating din kaya sila sa deity realm. Kumakaluskos. Inilabas ni Gian ang mga bagay sa loob ng storage ring. Nakatitig si Hylan ng may pagmamasid, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding tuwa. Sundered Spaceweed, Silver Frost Ginseng, Seamless Flower. Isa rin itong divine rank na Jade Heartgrass. Hindi ko inaasahan na ang Lord Village ay nakakolekta pala ng ganito karaming magagandang bagay. Balis ang sabi ni Hylan. Sa tabi, si Lucian ay matagal nang naging mukhang ampalaya. Ang mga gamot na nasa ilalim ng divine rank spirit na natipon niya nitong ilang taon ay plinano niyang gamitin para sa kanyang sarili upang malumpasan ito. Sino ang mag-aakala na nabura ito ng sabay-sabay ngayon? Nico, ito. Tumingin si Hylan kay Mateo nang may pagmamakaawa, medyo hindi mapakali ang puso. Napaisip si Mateo at sinabing, susubukan ko kung ganoon. Tuwang-tuwa si Hylan nang marinig iyon at nagdala ng maraming spirit medicine sa refining room. Kasunod nito, iba't ibang uri ng liwanag ang lalabas mula sa silid ng pagpipino paminsan-minsan. Sa labas ng bahay, ang ekspresyon ni Lucia na unang beses na nanunood kay Mateo na pinino ang mga table tas ay lubos na nakakabighani. Ito. Isa itong himala. Ngayon lang ako nakarinig na may kayang magpino ng mga table tas ng ganito. Hindi nakakapagtaka na ang iyong Chen Village ay may 4 na powerhouse ng deity realm na bigla na lang lumilitaw. Sino ba talaga ang binata na ito? Gulat na sabi ni Lucian. Ngumiti si Lester hanggang sa hindi niya maisara ang kanyang bibig, at mayabang niyang sinabi, 3 taon na ang nakalilipas, nagtamo ng malubhang pinsala si Nico. Sina Tio Hylan at Alice ang nagligtas sa kanya. Kung sino siya, hindi pa namin alam. Kahit hindi niya alam, hindi maitago ang pagmamalaki sa mukha ni Lester kahit anong mangyari. Dahil alam niyang ang Chen Village ay magiging ganap na naiiba simula ngayon. Nang makita ang ekspresyon ni Lester, ang puso ni Lucian ay nakaramdam ng matinding sakit na parang nakakain ng langaw. Pero hindi niya mapigilan ang kanyang nararamdamang inggit. Nako, bakit hindi ako nakatagpo ng ganitong magandang bagay? Lihim na nagmura si Lucian sa kanyang puso. Napakataas ng kahusayan ng pagpipino ng array formation pill ni Mateo.
Sa loob ng wala pang kalahating araw, ang mga spirit medicine na dala ni JN ay napinom niya at naging lahat ng uri ng medicinal pills. Bukod pa rito, ang bawat medicinal pill ay naglalabas ng kakaibang aura. Malinaw na napakataas ng grado nito. Sinag ng mga mata ni Highland, Lester, at ang iba pa. Gamit ang mga gamot na ito, ang Chen Village ay lubos na lilipad sa langit sa isang iglap. Kondado ng Cloud River, manor ng Panginoon ng lungsod. Kasalukuyang nakikipag-usap si City Lord Winston Home sa ilang pangunahing pinuno ng pamilya sa lungsod nang biglang pumasok ng walang tigil si Norman, ang commander ng City Guard. Kumunat ang noo ni Winston at sinabing, "Bakit ka ba padalos-dalos? Hindi mo alam ang mga patakaran." Pero agad na sinabi ni Norman, "Kamahalan, may malaking nangyari." Hindi nangangahas na mag-atubili ang nasasakupang ito. Malamig na sinabi ni Winston, "Ang aking lungsod ng Cloud River ay palaging mapayapa. Ano kayang malaking bagay ang maaaring mangyari?" Sabi ni Norman, "Kamahalan, isang nayon ng Deity Realm ang lumitaw sa labas ng Cloud River City." Sa isang iglap, ang populasyon ng Chen Village na ito na may 121 katao ay nakarating lahat sa Deity Realm. "Anong sabi mo?" Nang marinig ito ni Winston, bigla siyang napatayo, hindi makapaniwala sa narinig. "Kagabi lang. Biro lang siguro to. Hindi naman siguro tinamaan ng kidlat ang mga tao sa nayon na ito, di ba?" "Commander Lee, ang pagkain ay pwedeng kainin lang, pero ang mga salita ay hindi basta-basta masabi. Kahit na dumating ang 3-star alchemy god ng isang kabisera, imposible ring lumikha ng 100 sa Deity Realm sa magdamag, tama ba?" Nang marinig ito ng ilang pinuno ng pamilya, lahat sila ay tumingin ng hindi makapaniwala. Hindi nila napigil ang kotsain si Norman. Ngunit sinabi ni Norman, "Kamahalan, ang nasasakupan na ito ay may isang eskudero na pumunta sa nayon ng Lord. Malapit sa nayon ng Chen. Bumalik siya sa kanyang bayan upang bisitahin ang kanyang mga matatanda sa pagkakataong ito at may dala siyang balita." Noong una, hindi rin ito pinaniwalaan ng nasasakupan na ito. Ngunit personal na nag-imbestiga at nagpatunay ang nasasakupan na ito. Totoo ang bagay na ito. Nanigas ang ekspresyon ng lahat at halatang gulat ang mga mukha. Personal na naglakbay si Norman, mukhang hindi naman siguro masama. Pero ang ganitong uri ng bagay ay masyadong kamangha-mangha. 2,206. Hanggang ngayon, pakiramdam ni Highland ay nananaginip pa rin siya. Ang nayon ng Chen ay naging isang nayon ng Deity Realm. Kahit ang mga batang iyon nabasa pa rin sa likod ng kanilang mga tainga, pagkatapos nilang inumin ang mga gamot ni Mateo, nakalusot din sila sa Deity Realm ng magdamag. Tila kayang baguhin ng pares ng mga kamay ni Mateo ang bulok na bagay tungo sa isang mahiwagang bagay. Ang Deity Realm na kasing taas ng mga ulap sa kanilang mga mata, ay casual na kayang likhain ni Mateo. At ngayon, maging ang Panginoon ng lungsod ng Cloud River City ay magalang na naghihintay sa labas ng nayon, hindi nangangahas na magpakita ng kahit kaunting kay-abangan. Iyan ang Panginoon ng lungsod ng Cloud River City, isang makapangyarihang eksperto sa Origin Deity Realm. Ang Origin Deity Realm ay dating isang mahirap maabot na nilalang ng Chen Village, isang figure sa kalangitan. Pero ngayon, masunurin siyang nakatayo sa labas ng nayon. Huminga ng malalim si Highland at itinulak ang pinto at pumasok. Hawak ni Mateo ang kanyang mababaw na mga record at class eco ng alchemy daw, at masiglang nagbabasa. "Nico." Nakangiting tawag ni Highland. Ibinaba ni Mateo ang libro, tumayo, at nakangiting sinabi, "Lolo Highland." Ngumiti si Highland at ikinumpas ang kanyang kamay, sinenyasan si Mateo na umupo, at nakita, "Nako, Nico, malamang hindi mo makikita ang mga libro ng matandang ito, di ba?" Umiling si Mateo at seryosong sinabi, "Bagamat mababaw ang mga libro ni Lolo Highland, marami pa rin akong natutunan mula sa mga ito. Natapos ko na basahin ang mga librong ito at nagbigay ako ng ilang komento tungkol sa mga ito." Nang mabasa ni Mateo ang mga tala ng alchemy daw na ito, naunawaan niya ito sa isang sulyap at hindi nakaramdam ng kahit kaunting pagkamangha. Tila nahanap ni Mateo ang sarili niyang nakaraan mula sa kanila. Tinanggap sila ni Highland para tingnan at hindi niya napigil ang manginig ang buong katawan.
Para lang makita na maraming bagay ang naitala ng siksikan sa mga talaan. Ang mga casual na anota sayo ni Mateo ay agad na nagbigay liwanag sa maraming aspeto na hindi niya maintindihan noon. Matapos basahin ng maikli ang ilang linya, pakiramdam niya ay naliwanagan siya. Ang mga casual na anota sayo ni Mateo ay hindi alam kung gaano karaming beses na mas mahusay kaysa sa nilalaman ng mga librong ito. Sigurado si Hyla na ang antas ni Mateo ay tiyak na 1,000 beses, o 10,000 beses pang ang mas mahusay kaysa sa mga taong sumulat ng mga libro. Matalas. Tunay na tumatagos. Nico, isa ka sigurong hindi ka pani-paniwalang Diyos ng alchemy na may mataas na antas noon. Bumantong hininga si Hylan sa paghanga habang sinasabi niya. Ngumiti si Mateo at tumango, ganoon din ang nararamdaman ko, kahit na refining pills o pagbabasa ng mga libro, mayroon akong pamilyar na pakiramdam. Para bang ipinanganak ako para sa refining pills. Tama, may hinahanap ba ako ni Lolo Hylan para sa isang bagay? Saka lang nagising si Hylan mula sa pagkabigla at medyo nahihiyang sinabi, muntik ko nang makalimutan ang mga opisyal na bagay. Napagtanto na ng Panginoon ng lungsod ng Cloud River City ang katotohanan. Isinama ni Lord Winston ang mga pinuno ng pamilya ng 5 pangunahing pamilya sa lungsod, at personal silang pumunta sa aming Chen Village upang humingi ng pagkakataong makipagkita sa iyo. Hindi sila nang ahas na pumasok at manggulo at kasalukuyang naghihintay sa labas ng nayon. Nagulat si Mateo at sinabing, para makita ako. Ngumiti ng mapait si Hylan at sinabing, ang ating Chen Village, matanda at bata, ay naging mga makapangyarihang deity realm na ngayon. Ginulat na nito ang lahat ng kalapit na sambahayan. Hindi rin nakakapagtaka na alam ng City Lord. Ang katayuan ng mga alchemy god ay iginagalang. Tiyak na hahanapin kanya para humingi ng mga tableta. Napaisip si Mateo at sinabing, makikipagkita ako sa kanya kung ganoon. Nang makita ni Winston at ng ilang pangunahing pinuno ng pamilya si Mateo, sila ay lubos na natigilan. Ang lumikha ng isang nayon ng deity realm ng magdamag ay isang ordinaryong tao na wala man lang banal na asensya. Tumingin siya kay Hyla ng medyo kakaiba, iniisip kung pinaglalaroan ba sila ng lalaking ito. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Hylan, Panginoon ng lungsod, palaging ginagamit ni Nico ang enerhiyang espiritual ng langit at lupa upang pinuhin ang mga tableta gamit ang mga porma sayo ng hanay at hindi na kailangan ng mga kalderong panggamot o banal na asensya. Nanginig ang buong katawan ni Winston at napasigaw siya sa gulat, his array formation refining pills. Nagpalitan ng tingin ang ilang tao at magalang na yumuko kay Mateo at sinabing, ang Panginoon ng lungsod ng Cloud River City, si Winston, ay bumabati kay Master Ning. Yumuko si Mateo at sinabing, hindi kailangang maging magalang ang kamahalan. Sinabi ni Winston, ang balak ng Panginoong ito ng lungsod na pumunta, naniniwala akong alam na ni Master Ning. Gayunpaman, gusto ko pa ring masaksihan ang mga gamot ng Master. Tumango si Mateo at sinabing, Lolo Hylan. Naintindihan ito ni Hylan kaya kumuha siya ng bote ng jade at iniabot ito kay Winston. Tinanggap ni Winston ang bote ng gamot at isang beses lang tumingin at nagulat na sumigaw, ito ay Profound Origin Pill. Napakataas ng kalidad ng Profound Origin Pill. Master Shuping, halika at tingnan mo. Gaya ng sabi niya, iniabot niya ang medicinal pill sa isang matandang lalaki sa tabi niya. Napakalinaw, ang matandang lalaking ito ay isa ring Diyos ng alchemy, isang 2-star na Diyos ng alchemy. Medyo nawawalan na ng kontrol si Shuping sa pagdurog simula nang makita niya ang gamot. Medyo nanginginig niyang tinanggap ang Profound Origin Pill at sinimulan itong tingnang mabuti. Nang makita ng lahat ang ekspresyon ni Shuping, bawat isa sa kanila ay parang nalilito. Alam nila na napakataas ng kalidad ng medicinal pill na ito, ngunit kung tungkol sa mga detalye kung gaano kataas, hindi nila alam. Tiningnan ito ni Shuping at tuluyang tumulo ang luha sa kanyang matandang mukha habang umiiyak at sinabing, hindi ko inaasahan. Talagang hindi ko inaasahan. Dahil nakita ko ang tabletang ito, ang matandang ito ay maaaring mamatay ng walang pagsisisi. Ang ekspresyon niya ay pumukaw sa gana ng lahat. Gayunpaman, ang matandang lalaking ito ay nagtatanghal doon ng mag-isa at tumangging pag-usapan ang paksa.
Hindi napigilan ni Winston na magtanong, Master Shu Ping, ano ba talaga ang kakaiba sa gamot na ito? Saka lang nagising si Shu Ping at sinabing may matagal na kabog ng puso, malaking pildores ng banal na espiritu. Isa itong malaking pildores ng banal na espiritu. Dahil nakakakita siya ng malaking pildores ng banal na espiritu sa buhay na ito, ang matandang ito ay maaaring mamatay ng walang pagsisisi. Nanginig ang iba pang mga tao, habang nakatingin kay Mateo nang may pagtataka. Napakalaking pildores na banal ng espiritu, isa itong pildores na panggamot ng mga alamat. Kahit na dumating ang isang 5-star alchemy god, imposibleng mapino ang isang malawak na spirit divine pill. Ngayon, lumitaw pala ito sa maliit na nayon ng isang county. Ang binatang ito ay talagang may kakaibang pinagmulan. Bagamat nagtatakang nakatingin si Hylan, hindi niya lubos na alam kung ano ang isang malawak na spirit divine pill. Pero nang makita niyang ang ekspresyon ng isang 2-star alchemy god ay hindi alam kung iiyak o tatawa, alam din niyang kakaiba iyon. Mukhang minamaliit pa rin niya si Nico. Biglang tumayo si Winston at magalang na yumuko kay Mateo at sinabing, ang talento ni Master Ning ay hindi karapat-dapat para sa maliit na nayong ito. Posible ba na lumipat ka sa City Lord Manor? Hanggat pupunta si Master Ning sa City Lord Manor, tiyak na tatretuhan ka ng huwang na ito ng may pinakamataas na pamantayan. Nagbago ang ekspresyon ni Hylan. Nangaagaw ng tao ang lalaking ito. Hindi pwede. Sabi niya nang walang kahit kaunting pag-aalinlangan. Nalungkot si Winston. Karaniwan, ang isang taong may katayuan tulad ni Hylan ay matagal nang nasa saksak hanggang mamatay sa isang sampal lamang. Pero sa ganitong paraan, masasaktan niya si Master Ning. Ngumiti si Mateo at sinabing, hindi mo na kailangang pumunta sa City Lord Manor. Walang problema kung hahanapin ninyo ako para mag-refine ng mga tableta, pero may kondisyon ako. Nang marinig ang unang kalahati ng pangungusap, si Winston ay nagpakita ng pagkadismaya. Sa huling kalahati, masigla na naman ang tingin niya habang sinasabi, anong kondisyon ang meron? Master Ning, huwag kang mag-atubiling magsalita. Sabi ni Mateo, tulungan mo akong mangolekta ng mga tala ng alchemy daw. Kahit ano pa ang uri ng mga ito, gaano man karami ang mga ito, mas marami, mas masaya. May kakaibang tingin si Winston habang sinasabi, Master Ning, sa lakas ng iyong alchemy, kailangan pa bang tingnan ang mga talaang ito ng alchemy daw? Ngumiti si Mateo at sinabing, walang katapusan ang pag-aaral. Walang masama sa pagbabasa ng mas maraming libro. Nagpakita ng paghanga sina Winston at ang iba pa at tumango, Master Ning, huwag kayong mag-alala. Ipaubaya na lang natin ang maliit na bagay na ito kay Huang. Sa pagkakataong ito, biglang bumukas ang bibig ni Shu Ping at sinabing, Master Ning, maraming kakilala ang Shu na ito na kapareho niya ng hanap buhay, ang pagkuha ng ilang alchemy daw records ay hindi naman dapat mahirap. Hindi humihingi ng mga medicinal pills ang Shu na ito. Ang hinihiling ko lang ay manatili sa tabi ni Master Ning at pagmasdan kang nagpipino ng mga table tasks mula sa gilid. Iniisip ko kung pinapayagan ba iyon. Tumango si Mateo at sinabing, walang problema. 2,207. Mataas ang sikat ng araw sa katanghaliang tapat. Masigla ang Bright Moon Restaurant, at naghahalo-halo ang iba't ibang boses. Napakaingay. Ngunit bilang nangungunang restaurant sa Dragonstone Imperial City, ang lugar na ito ang lugar kung saan mahusay na konektado ang impormasyon. Sa oras na ito, 5 martial artist ang kasalukuyang masayang nag-uusap sa isang malaking mesa. Isang lalaking may peklat sa mukha ang misteryosong nagsabi, narinig niyo ba? Nitong mga nakaraang taon, isang malaking bala ang lumitaw sa silangang rehiyon ng Kindness Imperial City. Sa sinabi niyang iyon, talagang napukaw nito ang atensyon ng iilang tao. May pagkasabik na sabi ng isang nakababatang kapatid, Kuya Scar, ikaw ang pinakamaalam. Sabihin mo sa amin kung anong kahangahangang malaking tira ang lumitaw. Tumawa ng mahina si Kuya Scar at sinabing, ang kahangahangang figurang ito ay wala sa Kindness Imperial City, kundi sa isang nayon na nasa ilang ng isang county na nasasakupan ng Kindness Imperial City. Ang taong ito ay tinatawag na Master Ning, at ang kanyang kakayahan sa alchemy ay pambihira.
May paghamak na sabi ng isang kasama, haha, Kuya Scar, walang kwenta ang sinasabi mo. Anong kahangahangang figure ang lilito sa isang masukal na nayon sa kanayunan? Nang marinig ito ni Elder Brother Scar, agad siyang nainas at sinabing may malamig na ngiti, ano ba ang alam mo? Ang taong ito ay tinatawag na Master Ning. Mahigit 60 taon na ang nakalilipas, ang Master Ning na ito ay sumikat, naganap na ginawang Grotto Profound Realms ang isang nayon na puno ng mga mortal sa isang iglap. Sa kasalukuyan, mahigit 60 taon na ang lumipas, ang mga mortal na sumunod sa kanya noon ay pawang Divine Lord Realm na ngayon. Ang maliit na nayon na iyon ay puno na ng mga makapangyarihang Divine Lord Realm ngayon. Nang sandaling lumabas ang mga salitang ito, huminga ng malalim ang iilang tao sa mesa. Isang nayon kung saan ang lahat ng tao ay nasa Divine Lord Realm, gaano ito katikot. Sa loob lamang ng 60 taon, ang paggawa ng isang nayon ng mga mortal na lahat ay umaabot sa Divine Lord Realm, ito ba ay isang bagay na kayang gawin ng isang tao? Sabi ng isang kasama na mukhang hindi makapaniwala, Kuya Scar, ikaw. Masyado ka ring katawa-tawa, di ba? Sa ganitong bagay, kahit ang isang 6-star alchemy god ay malamang hindi rin kayang gawin yan, di ba? Humigop si Elder Brother Scar ng alak at natatawang sinabi, kaya nga sinabi kong isa siyang kahangahangang dakilang tao. Sa ngayon, ang mga mayayamang tao sa ilang dosenang lungsod ng imperyo sa paligid ng nayong iyon, maging ang mga mayayamang tao sa mga kabisera ng imperyo, ay halos lahat ng kanyang mga iginagalang na panauhin. Medyo malayo ang ating Dragonstone Imperial City sa Kindness Imperial City, kaya mas mabagal ang balita. Noong una, hindi rin ako naniwala. Pero narinig ito ng isang kaibigan ko noong naglalakbay siya sa labas at talagang dumaan para humingi ng gamot. Sa huli, nalampasan niya ito. Puno ng gulat ang mga mukha ng mga kasama niya. Si Elder Brother Scar ay isang Third Firmament Divine Lord. Dahil maaari niya itong maging kaibigan, natural lamang na isa rin itong tao sa Divine Lord Realm. Dahil kayang hayaan ang isang Divine Lord Realm na makalusot ng basta-basta, tiyak na hindi ito ang kayang gawin ng isang ordinaryong tao. Kuya Scar, napakagaling na tao, ganoon ba kadaling humingi ng mga gamot? Tanong ng isang kasama na may kuryosidad. Malamig na ngumiti si Kuya Scar at sinabing, hindi ka ba naniwala ngayon lang? Natawa ng alanganin ang kasama at sinabing, hindi naman sa hindi ako naniniwala, pero ang totoo ay medyo pantasya ito. May balak sanang magpasikat si Kuya Scar habang mayabang niyang sinabi, sabihin mong madaling hilingin ang mga gamot na gamot ng Panginoon, madali lang naman. Sasabihin mong hindi madaling hilingin ang mga ito, hindi rin madali. Depende lang kung mayroon kang ganoong hilig o wala. Matagumpay ding napukaw ang gana ng kasama at nagtanong siya ng may mausisang tingin, anong ibig sabihin yan? Ngumiti si Kuya Scar at sinabing, walang hinihingi ang amo na ito at puro talaan ng alchemy daw lang ang hinihingi niya. Bukod pa rito, hanggat talaan ito ng alchemy daw, tatanggapin niya ito ng walang pagbubukod at pipinuhin ang mga medicinal pills para sa iyo. Ngunit ilang taon na ang nakalilipas, natural na mas madali itong hilingin. Ngunit kasabay ng paglipas ng panahon, ang mga talaan sa kamay ng amo na iyon ay lalong dumami. Ang mga duplicate ay natural ding dumami. Sa ganitong paraan, naging mas mahirap hilingin ang mga medicinal pills. Ang kaibigan ko na iyon ay nakakuha bago pa man ang isang talaan ng alchemy daw noong mga unang taon niya, nagkataon lamang na wala ito sa amo na iyon. Kaya siya nagtagumpay ng hindi sinasadya. Lahat ay napaisip at napasabi, ganito pala yan. Habang tumatagal ang sinasabi ni Kuya Scar, lalo siyang nagiging proud sa sarili habang nagpapatuloy. Bukod pa rito, narinig ko na ang Master Ning na ito ay walang anumang banal na asensya sa kanyang katawan, umaasa lamang sa mga array formation kapag pinipino ang mga tableta. Gayunpaman, ang kalidad ng mga medicinal pills na kanyang pinipino ay napakataas. Ang mga tableta ay tiyak na hindi bababa sa divine grade. Ang mga medicinal pills na kanyang pinipino ay itinaas na sa napakataas na presyo sa labas. Bukod pa rito, mayroong demand, ngunit walang merkado. Nang marinig ito ng mga kasama, bawat isa sa kanila ay napanganga sa pagkamangha. Hindi kalayuan, may isang lalaki at isang babae na nakaupo sa tabi ng bintana.
Natatakpan ng manipis na gasa ang mukha ng babae, at bahagyang nanginginig ang katawan. Bumantong hininga ang lalaking nasa tapat at sinabing, habang lumalaki ang pag-asa, lumalaki rin ang pagkabigo. Ang pinag-uusapan nila ay si Master Ning. Biglang kumalma muli ang dalaga at mahinang sinabi, kahit maghanap pa ako hanggang sa matuyo ang dagat at mabulok ang mga bato, kailangan ko pa ring mahanap ang batang Panginoon. Bumantong hininga muli ang lalaki at sinabing, talagang naiinggit ako sa kanya, na magkaroon ng mga mangingibig na katulad ninyong lahat. Pagkatapos magsalita, inilapag ng lalaki ang ilang piraso ng Divine Essence Stone sa mesa at tumayo at sinabing, sige na. Sana ay hindi nasayang lang ang balitang ito sa pagkakataong ito. Bahagyang tumango ang babaeng may pinong gasa, tumayo, at lumabas ng Bright Moon Restaurant kasama ang lalaki. Mabilis na lumipas ang mahigit 60 taon. Ang dating tahimik na maliit na nayon ay naging pinakamasiglang lugar sa loob ng radius na 10 milyong milya. Maraming malalakas na bagyo ang dumarating at umaalis sa nayon ng Chen araw-araw. Sa loob ng 60 taon na ito, lalong sumikat ang reputasyon ni Master Ning. Naging makapangyarihan ang iba't ibang lugar dahil sa kanyang katanyagan. Ikinabahala nito ang mga nakapalibot na kabiserang lungsod, mga lungsod ng imperyo, at maging ang mga kabisera ng imperyo. Sa loob lamang ng 60 taon, bukod sa pagpino ng mga table tasks, isa lang ang nagawa ni Mateo. Iyon ay ang pagbabasa ng mga libro. Ang mga tala ng alchemy daw na kanyang nakolekta ay sapat na upang mapuno ang isang bahay hanggang sa mga tahilan. Ibinuhos niya ang kanyang sarili sa mga tala ng alchemy daw araw-araw. Hindi niya maalala ang mga bagay noong nakaraan, ngunit sa gitna ng mga pagpipino ng tableta at mga talaan ng alchemy daw, tila nakahanap siya ng bakas ng kanyang anino noong nakaraan. Dahil malawak ang nababasa ni Mateo, maraming natutunan siya rito. Nangangalap ng kaalaman mula sa buong mundo, ang lakas ni Mateo sa alchemy daw ay sumulong din ng walang kamalay-malay. Dahil sa lakas ng pagpapadalisay ng tableta na ipinakita ni Mateo, natural lang na may mga taong may mga tusong ideya rin noon. Pero simula nang pumasok ang isang makapangyarihang celestial deity realm sa Chen Village at hindi na muling lumabas, wala nang nangahas na magplano sa Chen Village. Kasabay ng paglipas ng panahon, unti-unting gumagaling ang mga pinsala ni Mateo. Kahit wala pa rin siyang banal na diwa, mahigit 60 taon na ang lumipas, ang kanyang malalaman na katawan ay nakabawi na ng 30 hanggang 40%. Hindi siya nagawang mapalapit ng mga ordinaryong celestial deity realms. Nico, may humingi na naman ng gamot. Marami raw silang dalang mahahalagang libro na wala sa nayon. Pumasok si Alice sa kwarto ni Mateo at masayang sinabi. Ibinaba ni Mateo ang jade slip na hawak niya at bahagyang nagulat na sinabi, ganoon ba? Kung pag-uusapan ng mga talaan ng alchemy daw na hawak ko, wala na talaga. 60 taon na ang lumipas, ang mga talaan ng alchemy daw na hindi na nauulit ay unti-unti ring nabawasan. Dali, isama mo ako para makilala sila. Tumango si Alice at inilabas si Mateo. Isang lalaki at isang babae ang dumating. Nang makita ni Mateo ang dalawa, pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at sinabing, ano kaya ang mga gamot na hinihingi ninyong dalawa? Hindi nagsalita ang lalaki at babae, ngunit nakatitig lamang kay Mateo, nanginginig ang kanilang buong katawan. Dahan daw ang tinanggal ng babae ang gasa sa kanyang mukha, na nagpakita ng isang mukha na kayang magpabagsak ng mga kaharian. Nang makita ni Alice ang babaeng ito, hindi rin niya maiwasang mahiya sa kanyang kawalan ng halaga. Medyo nagtataka siya nang may paghanga sa kanyang puso, paano nga ba nagkaroon ng ganito kagandang babae sa mundo? Gayunpaman, tila hindi tama ang kalagayan ng batang babae. Masyado siyang nabalisa. Pagkatanggal niya ng gasa sa mukha, basang-basa na ng luha ang damit niya. Tumingin siya kay Mateo at balisang sinabi, Young Master, alam ni Laika na tiyak na magiging maayos ka. Tiyak na magiging maayos ka. 2,208. Young Master. Miss, mali ba ang napili mo? Hindi napigilan ni Mateo ang mapanganga at sinabing. Nag-iba ng husto ang ekspresyon ng mukha ni Laika. Nanginginig ng husto ang kanyang magandang katawan habang nagtatakang sinasabi, Young Master, ako si Laika. Ikaw.
Hindi mo na ba ako nakikilala? Sa loob ng mahigit 60 taon sa pagiging abala, halos natakpan na ng mga bakas ng paa ni Laika ang lahat ng dako sa Middle Realms. Sa wakas, nakita niya si Mateo ngayon. Sino ang mag-aakala na hindi nila makikilala ang isa't isa kahit na nagkita na sila? Anong klaseng malaking dagok ito? Umikot ang ulo ni Laika, halos himatean na. Bahagyang kumunat ang noo ni Mateo, pilit na inaalala ang isang bagay. Wala talaga siyang maalala, pero pakiramdam niya ay parang kilala na niya si Laika. Binibini, kilala mo ba ako? Pasensya na, matagal ko nang nawawala ang mga alaala ko at wala na talaga akong maalala, walang magawang sabi ni Mateo. Ngunit kumunat ang noo ni Alice, tila ba nakaharap siya sa isang matinding kaaway. Maaari kayang ang babaeng ito ay kasintahan ni Nico. Kung ganito nga, hindi ba't wala na siyang pag-asa? Sa harap ng mga tingin ni Laika na kayang magpabagsak ng mga kaharian, wala talaga siyang kumpiyansa. Tama. Kung hindi aksidente ang nangyari, paanong hindi ako babalikan ni Young Master? Tumingin si Laika kay Mateo at sinabing may masakit na ngiti. Mateo, ikaw na walang hiya. Ipinagkatiwala ko sa iyo si Junior Apprentice Sister Megan. Nakalimutan mo na ngang hindi mo siya inilabas, pero ngayon, nakalimutan mo na nga pala ang sarili mong pangalan at wala ka nang maalala. Hindi ko akalain na paulit-ulit mo pa ring tinatawag si Megan noon, nakalimutan mo na pala siya ngayon, di ba? Biglang nagalit ang lalaking katabi ni Laika. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Barsom mismo. Kung pag-uusapan natin ito, Barsom, talagang nauhumaling siya kay Megan. Kasabay ng paglipas ng panahon, wala nang nag-aakalang buhay pa si Mateo. Ngunit hindi sumuko si Barsom kahit walang balita tungkol kay Megan. Kaya naman, sumunod siya kay Laika at nagpagala-gala ng mahigit 60 taon, hinahanap si Mateo. Ang tanging palatandaan ay ang sulyap ng gininto ang liwanag noon ay lumilipad sa direksyong silangan. Kaya naman, sumunod ang 2 tao sa ilog Angry Nether at nagtungo sa silangan, hinanap ang bawat lungsod. Sa panahong ito, marami rin silang nakuhang mga pahiwatig noon. Ngunit sa huli, palagi silang bumabalik na bigo. Ang pag-asa ay lalong naging malungkot. Wala na ring gaanong pag-asa sa puso ni Barsom. Ang pagtitiyagan ni Laika ang nagtulak sa kanila na magpatuloy sa paglalakad hanggang ngayon. Gaya ng kasabihang gantihan ng langit ang mga tapat, kahit na dumaan sila sa lahat ng uri ng paghihirap at paghihirap, sa wakas ay nakita nila si Mateo. Pero sino ang mag-aakala na ganito pala ang sitwasyon? Nang makita ni Barsom ang paglitaw ni Mateo, ang ilang taon ng pagdadalamating ito ay tuluyang sumiklab. Nang marinig ni Mateo ang 2 salitang Megan, kumirot ang kanyang puso ng walang dahilan. Hoy! Sino kayo? Para maglakas loob na sigawan si Nico sa Chen Village, alam niyo ba kung saan ito? Agad na hamarang si Alice sa harap ni Mateo at pinagalitan sila. Sa loob ng ilang taon, ang mga taong pumupunta sa Chen Village ay pawang magalang at magalang. Walang nangahas na lumigaw at makipagtalo sa harap ni Mateo. Kaya naman, ang mga tao sa nayon ng Chen, kabilang na ang Alice, ay nakaugalian na ituring ang kanilang sarili na nakahihigit. Nang makitang lumipad si Barsom mula sa hawakan, natural na sumigaw si Alice. Umalis ka! Wala kang kinalaman dito. Bahagyang itinulak ang palad ni Barsom. Agad na lumipad palabas ang buong katawan ni Alice. Ngunit mayroon siyang pakiramdam ng pagiging maayos nang kumilos siya. Bagamat nasugatan si Alice, hindi naman ito malala. Alice! Kumunat ang noo ni Mateo, at tinitigan si Barsom pagkatapos noon. Malamig ding tumingin si Barsom kay Mateo at sumangot ng malamig, dahil wala kang maalala, bubugbugin kita hanggang sa maalala mo. Putok. Isang nakakatakot na aura ang pinakawalan, at ang buong bahay ay tuluyang natupok ng apoy. Nagulat ang lahat sa Chen Village at isa-isang nagtipon. Ito. Ang lakas ng aura. Anong boundary powerhouse ba ang binata na ito? Maaari ba itong maging True God Realm? Nako. Kaya pa rin ang lakas ni Nico na harapin ang mga celestial deities, pero natatakot ako na hindi ito sapat para harapin ang mga powerhouse ng True God Realm. Matagal nang hindi mga ignorante ang mga taga-nayon ng Chen.
Malawak na ang kanilang pagkakaintindi sa pagkakahati-hati ng Heavenspan world na ito sa mga cultivation realm. Sa loob ng ilang taon na ito, nakakita na rin sila ng maraming powerhouse, maging ang mga powerhouse ng Celestial Deity Realm. Pero wala pang sino man ang nakapagbigay sa kanila ng ganito kalakas na presyon noon. Sa loob ng 100,000 talampakan, halos hindi na silang lahat makatayo. Putok. Hindi umimik si Barsom, itinaas ang kamay. Sinuntok niya si Mateo. Nabigla si Mateo at agad na napasigaw sa isang suntok lang na iyon. Hahaha, bakit hindi ka gumanti? Noon, hindi ba't napakayabang mo sa Fallen Maple Bodhidharma? Hindi ba't sinabi mong hindi ako galing sa mundong ito? Paano naman ngayon? Para kang aso sa tingin mo. Kung hindi dahil sa awa ko, patay ka na sana ngayon. Isang mapangahas na tawa ang pinakawala ni Barsom habang sinasabi ito. Sa totoo lang, matagal na siyang kumbinsido kay Mateo. Dahil nasaksihan niya ang mga pamamaraan ni Mateo, malinaw sa puso niya na imposibleng magsama sila ni Mateo sa iisang mundo. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya mapakali kay Megan at gusto niyang humingi ng kumpirmasyon tungkol sa kaligtasan nito mula sa bibig ni Mateo, iyon lang. Hindi niya lang inaasahan na magiging ganito pala si Mateo. Dahan daw ang bumangon si Mateo, ang kanyang mga titig ay naging parang nagyayelo. Umatras kayong lahat. Seryosong sabi ni Mateo. Ang mga taga-nayon ay may seryosong ekspresyon, at sunod-sunod na umatras. Ngumisi si Barsom nang makita ang sitwasyon at sinabing, "Oh. Galit. Isa ka na lang ngayong Pyle. Wala ka man lang banal na asensya, samantalang ang iyong katawang tao ay kakabawi lang ng 30 hanggang 40% na lakas. Sa kaunting lakas na ito, gusto mo pa bang harapin ang Empyrean na ito?" Kumunat ang noo ni Laika at sinabing, "Barsom." Ikinumpas ni Barsom ang kanyang kamay at walang pakialam na sinabi, "Relax ka lang, hindi ko papatayin ang lalaking ito. Kailangan ng lalaking ito ng pampasigla." Ibinuko ni Laika ang kanyang bibig ngunit hindi niya ito napigilan sa huli. Marahil ito ay maituturing na isang pamamaraan. Sa tabi, ang mga taga-nayon ay natulala sa pagkamangha. Ang Empyrean na ito. Imperyo ng langit. Tanging isang makapangyarihang Empyrean lang ang tatawag sa kanilang sarili na Empyrean na ito. Ang binatang ito ay isa talagang makapangyarihang Empyrean. Masyadong nakakatakot. Kahit hindi na sila katulad ng dati, ang mga Empyrean powerhouse ay mga nilalang pa rin na hindi nila maisip. Maaari kayang matagal nang kakilala ni Nico ang Empyrean na ito. Tumawa si Barsom at sinabing, "Ngayon, tatapakan ka ng Empyrean na ito." Sus! Sus Mariosep! Hindi na nagsalita pa si Barsom. Itinaas niya ang kanyang kamay, isa na naman itong suntok. Putok! Nanginig ng husto ang kawalan. Sa pagkakataong ito, si Mateo ay lumilipad ng napakalakas. Sa kabaligtaran, si Barsom ang nagulat hanggang sa siya ay umatras ng ilang sunod-sunod na hakbang. Nanliit ang kanyang mga mata at nagulat siyang sumigaw, "Instant array formation." Paano nangyari iyon? Wala man lang bakas ng divine essence ang lalaking ito, pero kaya pa rin niyang gumawa ng instant array formation. Sa sandaling iyon, naglatag si Mateo ng isang hanay ng mga tauhan, hinarangay ng atake ni Barsom. Siyempre, hindi ipinakita ni Barsom ang kanyang tunay na lakas. Malamig na tiningnan ni Mateo si Barsom at sinabing, "Kahit kilala mo ako, hindi mo rin maaaring apihin si Alice. Sa ganitong kaso, babayaran ko na lang siya." Malamig na ngumiti si Barsom at sinabing, "Paano kung apihin siya?" Hey, hindi ka naman talaga ordinaryong tao. Hindi ko inaasahan na sa ganitong sitwasyon, mayroon ka pa ring ganitong lakas. Ngayon, gustong makita ng Empyrean na ito kung hanggang saan makakamit ang iyong instant array formation. Putok! Sumabog ang banal na diwa ni Barsom, at agad na tumaas ng husto ang kanyang lakas. Haha, mag-ingat ka. Paparating na ang Empyrean na ito. Biglang tumaas ang aura ni Barsom, at agad na lumapit kay Mateo. Ang ganitong kapangyarihan ay nakarating na sa True God Realm. Paano nakita ng mga taga-nayon ang ganitong nakakagulat na kapangyarihan? Bawat isa sa kanila ay nagulat hanggang sa sila ay napanganga at napanganga. Hindi nila maiwasang mag-alala para kay Mateo.
2,200. Putok, putok, putok. Ang malalakas na kalabog na nakayanig sa lupa ay kumalat sa buong ilang. Habang lumalaban si Barsom, lalo siyang nababahala. Umabot na sa limitasyon ng True God Realm ang lakas niya, pero umasa si Mateo sa mga array formation at hinarang ang lahat ng atake niya. Bakit ang lakas pa rin ng lalaking ito kahit na ganito na ang sitwasyon? Hindi ako naniniwala na hindi ko kayang basagin ang balat ng pagong mo. Nag-alab din ang galit ni Barsom. Biglang sumikat ng husto ang kanyang aura, direktang nakarating sa Empyrean Realm. Sa sandaling lumitaw ang aura ng kanyang Empyrean Realm, nag-iba ang kulay ng langit at lupa dahil dito. Sa ilang na ito, siya ay isang walang kapantay na celestial. Sa bundok Jining, nang maramdaman ng mababangas na halimaw na iyon ang nakapangangilabot na presyon. Bawat isa sa kanila ay tumakas ng buong bilis, lahat ay nagtatakbuhan. Tumalim ang tingin ni Mateo. Lalong lumalim ang galaw ng kanyang mga kamay. Sa siklong ito ng 60 taon, malawakang nagbasa si Mateo tungkol sa formation daw at mga refining pills. Kahit siya mismo ay hindi rin alam kung anong uri ng kaharian ang kanyang narating. Pero walang duda, napakalakas niya. Sa loob ng 60 taong operasyon, nakapag-ipon si Mateo ng maraming Divine Essence Stone sa kanyang mga kamay. Sapat na ito para magamit sa paglatag ng mga forma sayon. Putok, putok, putok. Isa na namang serye ng walang habas na pambobomba. Pero ang lakas ng mga array formation ni Mateo ay biglang tumaas ng isa pang antas, hinarangay ng buong atake ni Barsom. Matagal nang natulala ang mga taga-nayon sa panunood. Sa pagkakataong ito lamang nila nalaman kung anong uri ng nakakatakot na kaharian ang naabot ng lakas ni Nico. Lumalabas na ito pala ang tunay na lakas ni Nico. Diyos ko, ang ating Chen Village ay nakakuha pa rin ng 7-star alchemy god. Kumurap-kurap ang tingin ni Hylan at sinabing, natatakot ako na. Si Nico ay hindi isang ordinaryong 7-star alchemy god. Hay, sa wakas ay kailangan pa ring dumating ang araw na ito. Hanggang dito na lang ang usapan, lumambot ang ekspresyon ni Hylan. Pakiramdam niya ay malapit na ang araw ng pag-alis ni Mateo. Sa loob ng 60 taon, nagdala si Mateo sa Chen Village ng isang nakamamanghang pagbabago, na nagdala sa kanila sa ibang mundo. Sa kasalukuyan, ang lakas ng kanilang Chen Village ay halos kayang laganapin ang kahit anong kabiserang lungsod. Sa loob lamang ng 60 taon, para sa mga ordinaryong martial artist, hindi pa ito sapat para mag-cultivate mula sa unang yugto ng Grotto Profound hanggang sa gitnang yugto ng Grotto Profound. Ngunit pilit na lumikha si Mateo ng isang nayon ng Divine Lord. Anong klaseng nakakatakot na lakas ito? Habang lumalaban si Barsom, lalo siyang nababahala, at lalo ring lumalakas ang puwersang inilalabas ng kanyang mga kamay. Sa ngayon, pinagsanib na niya ang dalawang uri ng kapangyarihang batas ngunit hindi pa rin niya kayang labagin ang mga hanay ng hukbo ni Mateo. Sus Mariosep. Hindi ko na-stimulate ang lalaking ito, samantalang ako naman ay napipilitang gamitin ang lahat ng lakas ko. Isang basura na wala man lang banal na asensya ang talagang nagtulak sa akin na gamitin ang buong lakas ko. Tao pa rin ba ang lalaking ito? Lihim na isinumpa ni Barsom sa kanyang puso. Muling pinasigla ni Mateo ang pananaw ni Barsom sa buhay. Ang kasalukuyang si Mateo ay isa lamang Pylay. Pero kahit na naging Pylay si Mateo, hindi pa rin siya makahanap ng kahit anong pakiramdam ng pagiging higit na mataas. Wala ka nang pakialam. Wala nang masama kung bugbugin pa kita hanggang mamatay. Nag-alab ang puso ni Barsom, kasabay ng direktang pagputok ng lakas ng Second Firmament Empyrean. Tatlong uri ng pinagsanib na kapangyarihan ng batas ang nagpayanig sa kawalan. Putok, putok, putok. Isa na namang serye ng walang habas na pambobomba. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay hindi na nakatiis pa si Mateo. Pabilis ng pabilis ang pagguho ng mga hanay na iyon sa ilalim ng pambobomba ng tatlong uri ng pinagsanib na kapangyarihan ng batas. Hahaha. Tingnan mo kung gaano ka pa kamayabang. Sa pagkakataong ito, dapat kitang talunin hanggang sa sumuko ka. Tuwang-tuwa si Barsom habang sinasabi ito kasabay ng malaking tawa. Pero sa oras na ito, pumikit na talaga si Mateo.
Man! May problema ba? Instinctive na naramdaman ni Barsom na may mali. Tila nagpakita ng mga senyales ang array formations ni Mateo na makakamit niya ang kahusayan sa pamamagitan ng komprehensibong pag-aaral ng paksa sa ilalim ng kanyang matinding pressure. Ang puwersa ng pag-atres ay lalong lumakas. Dahil sa paningin ni Barsom, natural niyang nahulaan iyon. Bagamat napakalakas ng kapangyarihan ng mga array formation ni Mateo dati, lahat sila ay mga nakakalat na array formation na hindi natipon. Ang bawat porma sayo ng hanay ay putol-putol. Pero ngayon, ang mga magulong porma sayo ng array na ito ay may mga senyales na ng pagsasama-sama sa isa. Hiniram talaga ako ng lalaking ito para pagbutihin ang mga array formations. Kakaiba. Talagang kakaiba. Sige, dahil ganoon nga, gaya ng gusto mo. Malamig na sigaw ni Barsom at sa wakas ay hinugot ang kanyang mahabang espada. Espada na Blue Cloud True Feather. Ang pinakamalakas na atake ni Barsom. Tatlong pinagsanib na kapangyarihan ng mga batas ang halos naghiwalay sa kawalan. Nag-iba ang ekspresyon ng lahat, at napasigaw sa gulat. Sumigaw pa si Laika ng mahina, habang galit na umuungal, "Barsom, anong ginagawa mo?" Wala na talaga siyang oras para mag-isip pa, at tumakbo ng galit papunta kay Mateo. Sa oras na ito, isa lang ang nasa isip niya, ang iligtas si Mateo. Ngunit sa oras na ito, biglang nagmulat si Mateo ng dalawang mata, at agad na nagpakawala ang kanyang mga kamay ng ilang libong piraso ng mataas na uri ng Divine Essence Stones. Kasabay nito, isang napakalalim na aura ng batas ang biglang bumaba at dumapo sa katawan ni Mateo. Daang paaralan ng mga kaisipan, siyam na malalim na langit na sumusuko sa dakilang hugis, Selyo. Isang malamig na sigaw ang lumabas sa bibig ni Mateo, at biglang nabuo ang malaking hanay. Sa isang iglap, nagyelo ang buong espasyo. Putok. Tumama ang Blue Cloud True Feather Sword ni Barsom sa Grand Array, ngunit hindi ito natinag kahit isang pulgada. Pagkatapos gawin ito, hindi na kumilos si Mateo at umupo nang nakakross ang mga paa, hinayaan ang aura ng mga batas na malayang bumaba. Sa loob ng hanay, gulat na sumigaw si Barsom at sinabing, "Epektibo rin ba ito?" Naintindihan ba ng lalaking ito ng ganoon na lang? Bigla niyang napagtanto na nasa loob pa rin siya ng hola at sumigaw ng may pagkabaliw, "Pakawalan mo ako, Sus Mariosep." Ang 100 Schools of Thought's 9 Profound Heaven Subdue ang Grand Array na ito ay walang kapantay na matibay, isinara ang buong espasyo. Ang kanyang Blue Cloud True Feather Sword ay hindi nakapag-iwan ng marka. Ang pagnanais na makatakas ay isa lamang kalokohan. Sa loob ng 60 taon na ito, walang ideya si Mateo kung gaano karaming mga tala ng alchemy daw ang nabasa niya at nakalikha ng Diyos ko lang alam kung gaano karaming mga major at minor array formations. Masasabing natipon nito ang husay ng iba't ibang paaralan. Tila nakatanim na sa kanyang katawan ang mga kakayahang ito. Kahit wala siyang maalala, maaari pa rin siyang umasa sa kanyang mga likas na ugali at lubos na maunawaan ang mga ito. Kasunod lamang ng paglakas ng kanyang formation daw at alchemy daw, natural lamang na nakaranas siya ng isang hadlang. Sa loob ng 60 taon na ito, ang lahat ng natutunan niya ay napakaraming bagay, kaya hindi niya kayang pagsamahin ang mga ito sa isa. Ngunit ngayon, sa ilalim ng pressure ni Barsom, unti-unti, sa wakas ay nalampasan ni Mateo ang kanyang mga limitasyon at nakamit ang kahusayan sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng komprehensibong pag-aaral, matagumpay na naunawaan ang napakalaking hanay na ito na sumusuway sa langit. Samantala, ang alchemy daw realm ni Mateo ay nagtagumpay din ng walang dagdag na pagsisikap at malapit nang makarating sa middle stage ancestor realm. Ang kapangyarihang ito ng batas ang siyang gantimpala para sa kanya. Habang bumababa ang batas, lalong lumalakas ang aura ng banal na kaluluwa ni Mateo. Gulat na sigaw ni Barsom habang sinasabi, nakalusot ang alchemy daw ng lalaking ito. Paggaling ng banal na kaluluwa, iniisip ko kung makakabawi pa ba ang mga alaala niya. Mukhang nagulat si Laika nang sabihin niya, talagang kaya. Talagang kaya. Pinagmasdan ng mga taga-nayon ang tanawing ito. Nang maramdaman ang banal na aura na nagmumula sa katawan ni Mateo, hindi nila napigil ang magpatira pa bilang pagsamba. Napangiti ng mapait si Hylan at sinabing, lumalabas na ito pala ang orihinal na lakas ni Nico. Hindi siya katulad natin sa mundong ito.
Sa tabi, marahang kinagat ni Alice ang kanyang mga labi, habang tumutulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Nang makita ni Hylan ang eksenang ito, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga ng palihim. Hindi alam kung gaano nakatagal ang lumipas, sa wakas ay dahan-daang iminulat ni Mateo ang dalawang mata. Ako, si Mateo, ay nakabalik na sa wakas. Nang sandaling makita niya ang mga mata ni Mateo, alam ni Laika na bumalik na muli ang kanyang batang Panginoon. Tumingin si Mateo kay Laika at bumaantong hininga, Laika, ang hirap para sa iyo nitong mga nakaraang taon. 2,210. Yumuko si Laika sa yakap ni Mateo. Umiling siya at humagulgol habang sinasabing, hindi naman mahirap para kay Laika. Si Young Master ang nahirapan. Paano niya hindi maintindihan? Dahil naging ganito si Mateo, tiyak na nakaranas siya ng isang malaking labanan na walang kapantay sa loob ng Black Flame Cave na iyon. Iisa lang ang Young Master. Sino ang makakaintindi sa mga pinasan niya noon? Bumaantong hininga muli si Mateo at sinabing, sayang lang at hindi ko na ibalik si Megan. Sa oras na ito, si Mateo ay tumuntong sa Middle Stage Ancestor Realm, ang kanyang Divine Soul ay gumagaling na, at naging mas malakas pa kaysa dati. Ang mga pangyayari sa loob ng Black Flame Cave, natatandaan na niya ang lahat ng mga iyon. Siya at si Nine Origin ay nakaranas ng isang malaking labanan na nagdulot ng buhay at kamatayan, na nagdulot ng isang napakalaking black hole sa espasyo-oras. Malubhang nasugatan si Nine Origin. Gayon din, malubha rin ang kanyang nasugatan at malapit ng mamatay. Naramdaman ni Mateo na tuluyang naglaho ang kapangyarihan ng Divine Steel Injecting Spirit sa kanyang katawan. Mukhang ang gininto ang dragon sa katawan niya ang nagligtas sa kanya sa kritikal na sandali. Iyon lang. Malamang hindi na makakabalik si Megan. Malungkot si Mateo sa kanyang puso. Hindi niya alam kung anong klaseng mundo ang kalaliman, ngunit ang pagnanais na ibalik si Megan mula roon ay mas mahirap kaysa sa pag-akyat sa langit. Hindi na kailangang pag-usapan ang lakas ng mga halimaw sa abyss, ang lakas ng Divine Race ay mas malakas pa kaysa sa mga halimaw sa abyss. Masyadong maliit ang kapangyarihan ni Mateo pa lamang. Young Master, siguradong magiging maayos din si Elder Sister Megan. Biglang tumigil sa pag-iyak si Laika at mariing sinabi. Tinulungan siya ni Mateo na paunasan ang kanyang mga luha, ang kanyang tingin ay walang katulad habang sinasabing, man, magiging maayos din ako. Kahit natapak-tapakan ko ang kalangitang ito, ibabalik ko rin siya. Sa tingin ko ay hinihintay din niya ako. Ito ang kanyang tame time na pangako kay Megan sa ere. Sa loob ng hanay, sumigaw ng malakas si Barsom, hoy. Tapos na ba kayong mag-usap? Kung tapos na kayo, palabasin ninyo ako. Nagkwentuhan ang dalawang ito ng kalahating araw, direktang tinatrato siya na parang hangin. Gayunpaman, ang hanay na ito ay parang isang walang bakal, hindi niya ito nagawang igalaw kahit kaunti. Noon lang naalala ni Mateo si Barsom. Kaya naman, casual niyang ikinumpas ang kanyang kamay at pinaalis ang hanay ng mga kasama. Lumapit si Barsom kay Mateo, na parang nakakita ng multo habang malungkot na sinasabi, nakakadiri talaga yang lalaking yan. Lumpo ka na at hanggang ngayon ay napakalakas mo pa rin. Labis na nagulat si Barsom sa kanyang puso. Nagawa pa rin siyang pilitin ni Mateo na mapunta sa isang walang pag-asa na sitwasyon sa ilalim ng ganoong kalagayan. Ang ganitong uri ng bagay ay talagang kamangha-mangha. Ngumiti si Mateo at sinabing, Barsom, marami pa rin akong dapat pasalamatan sa pagkakataong ito. Kung wala ka, ewan ko kung kailan ako maghihintay para mabawi ang mga alaala ko. Talagang salamat lahat kay Barsom sa pagkakataong ito. Kung hindi, para magustuhan niyang mapagtugma ang mga natutunan niya nitong ilang taon, malamang kailangan pa rin niyang maghintay hanggang sa malaman ng Diyos kung gaano katagal. Umikot ang mga mata ni Barsom at sinabing, huwag mo akong bigyan yan. Hindi ko ginawa yan para sayo. Pero kung tutuusin, ano ba yung naranasan mo sa loob ng Black Flame Cave na yan? Bakit ka nagkaganito? At saka, nasaan si Junior Apprentice Sister Megan? Kahit alam niyang napakaliit ng posibilidad na bumalik si Megan, hindi pa rin niya mapigil ang tanungin si Mateo. Bumaantong hininga si Mateo at maikling ikinwento ang mga pangyayari noon.
Siyempre, hindi niya pinansin ang paghila kay Nine Origin papunta sa mundo ng kaguluhan at pagkakaroon ng isang malaking labanan. Masyadong nakakagulat ang ganitong bagay. Ayaw niyang ipaalam sa iba. Ang isang ikatlong Firmament Empyrean ay nagkaroon ng isang malaking labanan na nagbabanta sa buhay at kamatayan laban sa isang ikawalong Firmament Heavenly Emperor sa kanyang maliit na mundo, at pilit pa niyang pinabagsak ang kabilang partido sa isang malaking cultivation realm. Kung sakaling kumalat ang bagay na ito, wala akong ideya kung anong klaseng bagyo ang aidudulot nito. Ngunit kahit na ganoon, sapat na rin ito para pasiglahin ang mundo. Hinarap ni Mateo ng mag-isa ang hukbo ng Divine Race at Abyss Monster, at nilipol niya ang mga Abyss Monster ng kabilang partido sa ilalim ng late-stage Empyrean Realm. Maituturing nakakatuwa ang tagumpay sa labanang ito. Nakapasok na si Barsom sa Black Flame Cave dati at alam niya kung gaano kalakas ang mga halimaw na ito sa Abyss. Kahit papagsamahin niya ang kapangyarihan ng tatlong batas, hanggang tabla lang ang kaya niyang labanan sa mga halimaw na nasa Abyss na may parehong ranggo. Pero ang totoo, napakaraming halimaw sa Abyss ang napatay ni Mateo na ang mga kaharian ay mas mataas pa kaysa sa kanya gamit lamang ang kanyang kapangyarihan. Bukod pa rito, nakatakas pa siya sa labas. Napapikit siya at alam niya kung gaano kalungkot ang sitwasyon ng labanan noon. Kung iba pa iyon, kahit na mayroon pa silang 1,000 buhay, mamamatay din sana sila sa loob. Putok. Biglang hinampis ni Barsom ang dibdib ni Mateo ng isang kamao at galit na sinabi, "Punk, patatawarin kita sa pagkakataong ito. Pero kapag lumakas na ang lakas mo, kailangan mong sunduin pabalik si Junior Apprentice Sister Megan. Kung hindi, siguradong hindi kita palalayasin." Inikat ni Mateo ang tingin sa kanya at malamig na sinabi, "Mukhang hindi mo naman kailangang sabihin ang mga salitang ito." Labis na nagalit si Barsom, ngunit nang maalala ang mahiwagang pormasayon ng hanay ni Mateo, tanging ang nagawa niya ay ang umatras ng may puot. Sa totoo lang, alam ni Mateo kung anong klaseng damdamin ang ginamit ni Barsom sa pangungusap na ito, at nakaramdam siya ng matinding init sa puso niya. Kahit ano paman, hindi peke ang pag-aalala ng lalaking ito kay Megan. Kung hindi rin sana siya sasama kay Laika para hanapin siya ng maraming taon. Mayroon ka bang mga gamot na pang-spirit na nasa ranggo ng 7 ranggo? Biglang bumukas ang bibig ni Mateo at sinabi. Nagulat si Barsom at sinabing, "Oo, bakit?" Sabi ni Mateo, "Ilabas mo silang lahat, tingnan ko." Nagkaroon ng kakaibang ekspresyon si Barsom at inilabas ang lahat ng mga gamot na nasa ranggo ng ika-7 espirito sa kanya, at nagtanong ng may kuryosidad, "Ano ang sinusubukan mong gawin?" Sumulyap si Mateo sa mga gamot na nasa ika-7 ranggo kay Barsom at tumango, "Karapat-dapat kang manggaling sa isang Heavenly Emperor Bodhimanda, sagana pa rin ang iyong pananalapi. Sa pagkakataong ito, dahil nagagawa mong i-reconcile ang aking kaalaman at mabawi ang aking mga alaala, isa itong malaking pabor mula sa iyo. Tutulungan kitang pinuhin ang ilang medicinal pills. Isipin mo na lang na parang ganti mo sa iyo." Nanlaki ang mga mata ni Barsom at sinabi niya ng may hindi makapaniwalang tingin, "Ikaw. Gusto mong gamitin ang array formation para pinuhin ang rank 7 divine pills." Malamig na sabi ni Mateo, "Manood ka lang." Mabilis na gumalaw ang mga paa ni Mateo, sunod-sunod na lumabas ang Divine Essence Stone, at sinimulang ihanda ang array formation. Nanginig ng husto ang puso ni Barsom. Natural lang na alam niya ang formation daw pill refinement, pero ngayon lang niya narinig na may kayang magpino ng rank 7 divine pills gamit ang formation daw. Mas magiging mahirap ang gamot habang tumataas ang ranggo nito. Ang antas ng pagiging komplikado ay hindi kayang isipin ng mga ordinaryong tao. Lalo na't ang mga bagay na kasangkot sa formation daw pill refinement ay 100 beses, 1,000 beses na mas komplikado kaysa sa direktang pagpino ng tableta. Maraming 7-star alchemy gods ang hindi man lang nakakaalam ng ordinaryong pill refinement. Paano nila magagawang pinuhin ang rank 7 divine pills gamit ang formation daw? Ano ba talaga ang pinagdaanan ng lalaking ito nitong mga nakaraang taon? Isang sunod-sunod na pormasayon ng array ang nagdugtong-dugtong, nagiging mas komplikado, at lalong nagiging napakalaki. Sa wakas, isang hanay ng mga sundalo ang sumakop sa mahigit kalahati ng nayon.
Sa sobrang laki at komplikadong pormasayo ng array, ang pagtingin pa lang dito ay nakakasakit na ng ulo, lalo na ang pag-usapan ang pag-set up nito. Ginampanan ni Mateo ang ranggong ikapitong spirit medicine sa gitna ng array formation. Casual siyang naghagis ng isang piraso ng Divine Essence Stone at mahinang sumigaw, "Formation, bumangon kayo." Ang batong itinapon na may Divine Essence ay tumama sa isang piraso ng batong may Divine Essence sa loob ng array formation. Pagkatapos, tila nagkaroon ito ng domino effect, at mabilis na nagliwanag ang buong array formation. Putok. Agad na kumontrol ang nakakatakot na enerhiyang espiritual ng langit at lupa mula sa lahat ng direksyon, na bumuo ng isang napakalaking bagyo ng enerhiyang espiritual. Kasunod nito, ang malaking hanay na ito ay nagpadala ng isang mahiwagang eksena. Sa loob ng hanay ng mga tao, naroon ang araw, ang buwan, at ang mga bituin na umiikot ng walang pahinga, na para bang bumubuo ito ng isang mundo. Tila naging seryoso si Barsom. Ito pa rin ang unang beses na nakakita siya ng ganitong mahiwagang teknik ng alchemy. Nakanganga ang kanyang bibig, hindi niya kayang isara ng matagal. Hindi ko alam kung gaano nakatagal ang lumipas. Sa wakas, tumigil ang hanay. Isang medicinal pill ang tahimik na nakabitin sa hangin, na naglalabas ng makapal na halimuyak ng gamot. Nanginig ang buong katawan ni Barsom nang hindi makapaniwalang sabihin niya, ito ay isang End Spirit Divine Pill. Isang End Spirit Emergent Spirit Ascension Pill. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.